Ay sa kanyang pahayag, naniniwala siya na ang Biblia ay hindi salita ng Diyos. Yun po ba'y totoo? Opo. Ito ang sunod na tanong. Batay sa aklat ninyong mga Muslim, The Brief Illustrated Guide to Understanding Islam, page 38, si Muhammad ay hinulaan sa Biblia. Ang tanong, sang-ayon ka na si Muhammad ay hinulaan sa Biblia na hindi salita ng Diyos? Anong aklat yan? Huwag ka muna magdahil. 32 scholar kayo, mga gunggong lang kayo. Wala na ba dyan, Do? Wala na, nag-ano na. Personal, tanggalin ko lang to. Personal na. Di pwede makipagdebate kung di tayo magsagawa ng preliminary debate. No? Dapat merong preliminary debate muna. Anong paksa na tatalakayin natin? Dito parang debate na agad gusto niya. At i-schedule natin. Para kay Brother Wendell Talibong, ang paksa na gusto ko kahit sino sa inyo, patutunayan ko sa inyo, si Kristo, hindi siya ang Diyos ng lahat ng mga propeta. Yun. Abra Jando. So yun na yun ang i-schedule ninyo yung debateng ito, yung paksang iyan. Yan ang gusto kong paksa. Patutunayan ko, si Kristo, hindi siya ang Diyos ng lahat ng mga propeta. Sinabi ko kanina, yung proposition na ipinopose mo is negative form yun. May nakalagay na hindi. Kung gusto mo mag-affirmative, kailangan walang term na hindi o wala sa proposition mo. Bigyan mo kami ng proposition na hindi negative form. Okay. Okay. Ganito. Si Kristo ang Diyos ng mga propeta. Kayo ang affirmative, ako ang negative. Okay ba yun? Mayroon ba kaming si Kristo ang Diyos mga propeta? Kailan nangyari yan, bro? Sa Brajando. Old Testament times? Brajando. Brajando? Yes, Brother Wendell. Dapat tayo, dahil atin ang proposition, hindi siya pwedeng siya ang gagawa ng tema natin. Yes, kasi dapat tayo. So sa atin, ang hypostatic yun. Patunayan natin na si Kristo ay tunay na Diyos at tunay na tao. Yun ang opisyal natin na aral. Yun bro, wag kang gumawa ng bro kasi hindi pa naman nagpapakita si Kristo nung panahon sa na as a man. Hindi pa siya nagpapakita nung panahon ng mga prophets. Yung tema mo mukhang hindi yata yan nabatay sa turo namin kasi sa turo namin nakita lang siya as a man noong siya'y nagkatawang tao na. Brajando, excuse ha? Yes. Ito lang proposal na ko. Dahil yung Trinity, paulit-ulit na yan na paksa na debate kahit sa publiko at dito, yung divinity of Jesus Christ na si Kristo ay tunay na Diyos at tunay na tao, paulit-ulit na yan na paksa, di pa tinanggap ng mga Muslim. At wala pang nangyaring debate ngayon dito. Patunayan na si Muhammad ay tunay na propeta. Yun, Brajando, ang proposal ko. Okay. Bro Karim, papayag ka ba ikaw ang mag-affirmative? Patunayan mo na si Muhammad ay tunay na propeta. Sa ibang pagkakataon sa ngayon, ang gusto ko yung pinakapangulo sa lahat ng mga katuruan ng lahat ng mga propeta. Okay? Ang pinakapangulo sa lahat ng mga katuruan ng mga propeta ay kung sino ang Diyos. Okay? Wala na akong pakialam kung hindi niyo kikilalanin si Propeta Muhammad. Wala akong pakialam diyan, no? Pero ang pakialam ko dito tayo, no? Kung baga sa number 1, number 2, number 613 na kautusan ng Diyos, dito tayo sa number 1. Patunayan ninyo yung Trinity ninyo.
Yan ang Diyos ng mga propeta. At patutunayan ko sa inyo, hindi yan Diyos ng mga propeta. Brad Jando, are you there? Yes, go ahead, Brother Wendell. Oh. So, sabi niya, yung pinaka sentro ng ating aral, no? Ulitin ko, paulit-ulit na yung tinalakay natin, pero di pa natalakay dahil siya ang gustong makipagdebate. At nag-propose siya ng proposition, ngunit negative form. Negative form. So, yun ang aking challenge dahil isa sa pinanindigan kasi ng mga Muslim lahat, si Muhammad ay propeta. Wala pang isang Muslim na nindigan na makipagdebate tungkol diyan. Kaya yun ang aking hinihiling, patunayan muna niya na si Muhammad ay propeta dahil ang katotohanan, si Muhammad na kinakilala nilang propeta ay propeta without prophecy. Yun po, Brother Jando. Okay. Brother Karim, ang sabi kasi dito ni Brother Wendell, yung mga topic na ganyan, paulit-ulit na lang ito sa punto por punto. Mga ganyan topic ay INC kalaban namin, paulit-ulit na lang yung mga ganyan topic. Mas gusto niya ano yung topic na hindi pa niya naranasan na makatalakayan niya. Dahil ikaw ay isang Muslim, naninindigan ka namang si Muhammad, ito na propeta. So ikaw muna ang mag-affirmative, patunayan mong si Muhammad, ito na propeta. Si Brother Wendell naman ay negative. Siya ang magne-negative dyan. Yan ang gusto niyang topic, Brother Karim. Okay ba sa'yo yun? Okay, ito ang gusto ko, gaya ng sabi ko. Ako kasi, pag namimili ako ng numero, gusto ko yung number 1. Ayaw ko yung number 2, number 3. Number 1 ang gusto ko. Kasi ito yung dito tayo nagkakahiwalay. Kayo, yung Abrahamic religion. Nakahiwalay din tayo patungkol kay Muhammad, bro. So, ganito na lang. Tinatanggap ba ninyo? Kasi mukhang nakatikim kayo ngayon sa akin dito sa pagka-Christology. Ano? Ngayon, Brad Jando, dito lang. huwag mo na siya magsalita ng ganyan. Deal or no deal? Para yatang membro na ito ng air supply, ang hangin So, ito lang Brad Jando. Gusto niyang ang paksa ay Trinity o Divinity. Kaya nga, sabi ko, dapat merong preliminary discussion. Ito na ang preliminary discussion natin. Ito ang proposal ko. Hindi naman tayo nagkasundo sa kinikilalan yung propeta. Hindi tayo nagkasundo sa kinikilalan yung Quran. Very number 1 issue ang pagiging propeta ni Muhammad. Kaya nga wala pang Muslim na nanindigan na si Muhammad ay propeta. Kaya ito ang ino-offer ko. Baka kaya niya na dito panindigan na si Muhammad ay propeta. Pagkatapos niyan, sasagot ako. Pagkatapos niyan, payag na ako na Trinity at Divinity of Jesus. Pag manindigan siya na si Muhammad ay propeta. So, dalawa paksa, Wendell. Hindi, ang sabi niya kanina, ito narinig ko ang sabi niya dapat number 1 na paksa. Hindi number 2, number 3. So, ibig mo sabihin, hindi number 1 na paksa sa iyo ang pagiging propeta ni Muhammad? Parang gano'n. Okay, sasagutin ko kayo. Makinig kayo sa sagot ko. Angel. Makinig kayo sa sagot ko. Kasi kung sinasabi mo bro na number 1 dapat ang yung number 1 yung propeta, ang ipagtanggol mo na totoo siyang propeta. Sabi mo dapat number 1. Di kung yan na number 1, pag sinabi mo number 2, number 3, hindi siya number 1 sa inyo. Okay. Ganito. Ang pinaka number 1 sa lahat ng katuruan ng relihiyon ay ang pagka-Diyos. Hindi sa inyo, yung part nyo. So, diba ganito lang bro. Deal or no deal. Deal or no deal para malaman ko lang. Marami kayong nakawitness, marami kayong nakarinig.
Kasi matagal ko nang hinahamon nito si Wendell Bro, Talibong. deal ako niyan. Deal ako Deal sa or no kaniyang deal? paksa. Wendell Talibong, Kaya, deal or no deal? Tinatanggap ako, mo ba ang hamon ulitin ko ko. na tutunayan ko hindi Trinidad ang Diyos ng mga propeta? Brother Wendell, Ulitin wait ko, lang. Brajando, deal ako Wait lang, sa wait kaniyang paksa. Provided na yung unang request ko na si Muhammad ay tunay na propeta, panindigan niya. Ganito yung Brother Karim, ganito sinasabi ni ni Brother Wendell. Yung request mo pagbibigyan niya, but kailangan mo munang mag-deal doon sa sinasabi na patitindigan mo na si Muhammad ay tunay na propeta. Ibig sabihin, nasa iyo na ngayon ang deal or no deal. Si Hindi, Brother Wendell, bakit tatanggapin ayaw niya. niya yun? Bakit Si Brother ayaw Wendell, niya yun? tatanggapin niya sa ngalan na kailangan mong manindigan na si Muhammad ay tunay na propeta, negative siya. Sabihin, dalawang paksa ito. Ikaw ang mauuna. Itindigan mo na si Muhammad ay tunay na propeta. Pagkatapos ng debate nyo, susundan naman ang pangalawang paksa kung saan yung request mo kay Brother Wendell, pagbibigyan na. Para naman talagang matindigan yung paksa na gusto ni Brother Wendell, para matindigan din ang paksa na gusto mo. Hindi naman pwede bro na yung gusto mo lang ang masusunod. Kailangan dalawa kayo rito. Ikaw at si Brother Wendell. So, ang request ni Brother Wendell, tindigan mo muna na si Muhammad ay tunay na propeta. Tapos, pagkatapos ng topic na yan, saka na isunod yung request mo naman. So, dalawa kayo rito. Hindi ikaw lang ang masusunod, dalawa kayo ang pagbibigyan dito. Ano bro, tatanggapin mo yung sabi ni Brother Wendell bro na kasi pag hindi mo tinanggap yun, hindi rin tatanggapin yung request mo para patas. Okay, ganito. Dahil ako ang unang naghamon at naghamon naman si Wendell, tanggapin natin pareho. Pero dahil ako ang unang naghamon, ang unang paksa natin, patutunayan ko, hindi si Kristo o Jesus ninyo ang Diyos ng lahat ng mga propeta. At pagkatapos sa pangalawang paksa natin, patutunayan ni Wendell, hindi propeta si Muhammad. Okay? Okay yan, no problem. Brajando, mali No problem. ang proposition, Brajando. Bro, mali talaga bro. Hindi nga pwede negative form ang affirmative stand. Pag affirmative, the proposition should be affirmative. Hindi pwede lagyan ng hindi. Hindi pwede lagyan ng wala. Kasi yung Walang hindi problema yan kahit tanggalin ninyo ang negative doon. Kayo ang mag-affirmative. Affirmative kayo, Diyos ng mga propeta. Trinidad ang Diyos ng mga propeta. Affirmative kayo. Negative ako. Walang problema yan. Brother Wendell, Walang problema. papayag ka ba Brother Wendell sa sinasabi niya, patutunayan mo na si Jesus Christ ay Diyos ng mga propeta at pagkatapos siya naman at patutunayan naman niya na tunay na propeta si Muhammad. Okay, ito ang Correction paksa lang bro. tungkol Correction dyan. lang. Konting Ito ang correction lang doon sa proposal mo. Sandali, ito ang paksa tungkol dyan. Dahil divinity, Christology ang ating pag-uusapan, ito ang paksa. Patutunayan ko na si Kristo ay tunay na Diyos at tunay na tao. Yon ang paksa. Ang ibig sabihin ni Brother Wendell Karim na titindigan niya ang opisyal na katuruan ng simbahang Katoliko. At hindi yung tumatakbo sa isip mo, no? Ang gusto niya, tindigan niya. Teka muna. Ang gusto ni Brother Wendell, tindigan niya ang opisyal na turo ng simbahang Katoliko. Kasi si Brother Wendell, representative ng Catholic, ang titindigan niya ang opisyal na turo. Ikaw naman, representative ka naman ng Islam, ang titindigan mo naman yung inyong opisyal na turo. So, hindi pwede na didiktahan mo si Brother Wendell sa kanyang ipapaksa dahil yung nire-request mo, hindi naman yung nakabatay sa aming opisyal na turo. Okay lang ba ako magtatanong? Okay lang ba ako magtatanong? I-confirm mo muna yun bro, i-confirm mo muna yun. So, hindi ba ninyo kayang tindigan na si Kristo ang Diyos ng mga propeta? Gusto ninyo ay indefinite article dahil alam ninyo na talagang ang katotohanan ay tatlo ang dinidiyos ninyo? Dahil ayaw ninyong tanggap ang proposal ko na patutunayan ninyo ni Wendell si Jesus Christ ang Diyos ng mga propeta. Definite article, gusto kong definite article. Not unless otherwise, kung tinatanggap ninyo ang hinala namin na tatlong Diyos-Diyosan ang dinidiyos ninyo. Kaya ang gusto ninyo, patutunayan ni Wendell, si Jesus ay Diyos ng mga propeta.
Okay, Brad Brother, Jando, ito ang sagot ko. Di ba niya kaya na inigar, di ba niya kaya yung paksa na opisyal na aral ng simbahang Katoliko na si Kristo tunay na Diyos at tunay na tao? Yun ang, kaya nga gusto niya makipagdebate. O batay sa opisyal natin na aral, hypostatic yun. Tunay na Diyos, tunay na tao. Ang ating Panginoon Jesucristo. So, yun ang paksa, Brad Jando. Kung ang Iglesia ni Kristo ay haharap niyan, Islam pa kaya natatag ni Muhammad, so bakit di niya yan tatanggapin? Yes, bro. Ipapaliwanag ko sa iyo. Okay, bro. Okay lang kami na muna mag-usap ni Wendell, bro, kasi naririnig ko naman yung salita niya. Okay lang ba? Kapag hindi okay, aalis na ako. Kapag hindi ako welcome. Wait lang. Si Brother Wendell, paliwanag ko lang, si Brother Wendell, ang gusto niya tindigan, opisyal na turo ng Katoliko. Ang gusto mo namang tindigan ni Wendell, yung tumatakbo sa isip nyo, na kung tutuusin lang, hindi naman ganyan ng paraan na pagtuturo namin eh. Hindi ganyan ng paraan. Kaya sinabi ko kanina, sa panahon ni Isaias, hindi pa pinakikilala yung anak. So paano mangyayari na si Propeta Oseas ay makikilala si Kristo hindi pa nga pinapakilala, di ba? Yun ang okay, ganito bro, Jindo, no? Ganito kasi bro. Yung topic bro, mo is, okay lang ba pakita mo muna ako sandali? Hindi pa ako tapos bro. Hindi pa ako tapos. Yung topic na gusto mong i-ano ni Brother Wendell is hindi yon batay sa aming turo. Kaya si Brother Wendell ay hindi niya titindigan ng hindi batay sa aming turo. Sana bro, dahil magkakadebate naman, kukontrahin nyo kami, sana kontrahin mo kami sa ayon sa aming turo. At ang turo namin na titindigan ni Brother Wendell, patutunayan niya na si Kristo ay tunay na Diyos at tunay na tao, kontrahin mo yon. Ngayon, yung gusto mong proposal, hindi yung pwede kasi wala kasi kaming turo na nakilala ni Propeta Jeremias, Propeta Ezekiel, Propeta Mikia, si Kristo. Diba sinabi ko na kanina nung nagtanong kasi sa 45, hindi pa ipinakikilala yung anak. Pero it doesn't mean na hindi pa siya ipinakikilala, wala siya. Ando na siya, hindi pa siya ipinakikilala. Diba? Kawikaan 8:20 hanggang 30, nandoon na siya, bago pa lalangin ng sanlibutan, nandoon na siya. Yun ang point doon, Brother Karim, kung naunawaan mo. Ang inyo kasi, para sa inyo, si Allah ay Diyos ng mga propeta. Yun ang sa inyo. Ang gusto nyo naman, i-counterpart namin yan, si Kristo ang Diyos ng mga propeta. Para tumpangan yung pininindigan ninyo. Hindi kami ganyan magturo eh. Kaya si Brother Wendell, ang gusto niyang i-insist sa iyo, yung official naming turo. At dahil kakontra ka ng aming turo, kontrahin mo si Brother Wendell gamit ang aming turo at hindi yung mindset na tumatakbo sa isip nyo na kailangan ganito ang Islam, ganyan din kailangan turo ng Kristiyano. Hindi ganyan bro. So ikaw naman masalita, pakikinggan naman kita. Okay, maraming salamat bro, Jindo, no? Kaya ko ganun ang proposal ko bro. Kasi po lahat ng mga propeta, kasali si Propeta Jesus, ang kanilang Diyos at Panginoon ay nag-iisang persona. Wala kayong mailatag kahit kalahating talata. Si Kristo ay nanalangin at sumamba, nagpatira pa sa 3 personang Diyos. Nag-iisang personang Diyos lang ang Diyos nila. Mula kay Moses hanggang sa lahat ng mga propeta, hanggang kay Jesus. Nag-iisang persona lang. No? Wala kayong mailatag kahit isang talata na ang Diyos ni Jesus, nagpatira pa si Jesus, nanalangin si Jesus sa 3 personang Diyos. Wala. Kaya ganoon ang proposal ko. Dahil iisa lang ang persona ng Diyos na kinikilala ng lahat ng mga propeta at inamin mo naman na hindi kilala ng lahat ng mga propeta si Jesus bilang Diyos, ibig sabihin, Ama lang, isang personang Diyos lang kilala ng lahat ng mga propeta. So bakit ninyo isisingit si Jesus? Kaya kung isisingit ninyo si Jesus, patunayan ninyo si Jesus ang Diyos ng lahat ng mga propeta. Pero pag hindi ninyo yan kayang patunayan, ngayong gabi magsisimula kayo ng pagbabalik loob sa Diyos, hindi Diyos ng mga propeta si Jesus.
Pag hindi niyo kayang patunayan yan sa akin, sa debate. Brajando. Brajando. Sandali ha, nawala yata sa linya si Brajando. Okay. Sige bro Wendell, ituloy mo lang. Nawala ba si Brajando? Okay. Wala yata. Sige bro. Yon ang tindigan ko batay sa di pwede na ikaw na negative side ang gagawa ng paksa. Halimbawa, papayag ka ba? Kung tungkol kay Muhammad, ako ang gagawa ng paksa. Halimbawa, i-offer ko sa iyo, patunayan mo na si Muhammad ay kinakilalang propeta sa lahat ng mga propeta. Sangayon ka ba yan? No? Natural, hindi ka Sasagutin sangayon. kita. Okay ba? Sasagutin ba kita? Sandali. Okay ba? Sandali Sasagutin muna. kita ngayon. So, sasagutin kita ngayon. Yun ang proposal. Yun ang proposal ko batay sa opisyal na mga debate na hinaharap namin, patunayan na si Kristo ay tunay na Diyos at tunay na tao. Ang tanong, deal ka niyan o hindi? Okay, sasagutin kita, Wendell Talibong. Ang sabi mo, yung patungkol kay Propeta Muhammad, alam mo at alam ng lahat ng tao, si Propeta Muhammad ay hindi Diyos. Pangalawa, Wendell, pakinggan mo. Si Propeta Muhammad ay kahuli-hulihang sugo. So paano siya nabanggit ng mga naunang propeta? Tao lamang siya. At hindi siya ang kauna-unahang propeta. Kaya parang suntok sa buwan yung tanong mo. Pero yung Diyos mo, si Jesus Christ, bakit hindi siya kilala ng lahat ng mga propeta? Samantala ang Diyos, sandamukal ang talata dyan sa Biblia mo, sa Old Testament. Sandamukal na talata, ang Diyos ay nagpakilala sa lahat ng mga propeta. Bakit hindi nila kilala si Kristo kung Diyos yan? Kaya nga sinagot ka ni Brajando, the divine revelation of God was gradually developed at was gradually revealed to us. Kaya sa gradually revealed to us, yun ang official, it was declared by the church that 325 AD. Sandali muna, huwag kang pakinggan mo muna ako, pinakinggan ka namin. Baka hindi ko maniniwalang Muslim ka. So, ito, ang tindig ko, patunayan ko na si Kristo ay tunay na Diyos at tunay na tao. So, del o no del? Okay. Hindi ako magsasalita ng paulit-ulit kasi tunay na lalaki ako, bro Wendell, no? Minsan na ako magsasalita. Ngayon ay ikaw ang tinatanong ko ngayon. Hindi mo ba kayang patunayan na si Kristo ang Diyos ng lahat ng mga propeta dahil ang totoo ay tatlong Diyos-Diyosan ang Diyos mo? Mali. Bro, wait lang ha. Babasa ako talata bro para maunawaan mo ang point namin na ito sinasabi sa Kawikaan 34. Sino ang sumampa sa langit at bumaba? Sino ang pumisa ng hangin sa kanyang mga dakot? Sinong nagtali ng tubig sa kanyang kasuotan? Sinong nagtatag ng lahat ng mga wakas ng lupa? Ano ang kanyang pangalan at ano ang pangalan ng kanyang anak kung iyong nalalaman? Ba't niya tinanong yan? Kasi nga hindi pa na ipinapakilala eh. Hindi pa ipinapakilala. So paano nga makikilala kung hindi pa ipinapakilala? Yan ang point bro. But it doesn't mean na hindi siya nag-exist. He existed pero hindi pa ipinapakilala. Kaya hindi siya kilala ni Propeta Ezekiel, hindi siya kilala ni Propeta Amos, hindi siya kilala ni Propeta Oseas, pero kilala siya ni Propeta Moises. Kilala siya ni Propeta Isaias. Basahin ko ha. Isaias 9:6. Sabi sa Isaiah, basahan ko ng talata to para maunawaan niya ang ating turo. Isaias 9:6, sapagkat sa atin, ayan, no? Sabi ganito, sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin. Ibibigay sa kanya ang pamamahala at siya ay tatawaging kahangahangan tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Dito hindi pa pinapangalanan dito, hindi pa pinapakilala eh. Ang nakakilala sa kanya sa Old Testament, ang alam ko si Moises at saka si Propeta Isaias. Pero yung ibang propeta hindi pa siya kilala.
Oh, nagpakita pa nga sa kanya si Moises, nag-usap pa nga sila ni Moises eh. Pakita ko sa iyo yung talata, no? 17 ng Mateo. Sabi ganito, pagkaraan ng 6 na araw isinama ni Jesus si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan. At siya'y umakyat sa isang mataas na bundok. Habang sila'y naroroon, nakita nilang nagbago ang anyo ni Jesus. Nagliwanag na parang araw ang kanyang muka at nagningning sa kaputian ang kanyang damit. At nakita ng 3 alagad sina Moises at Elias na nakikipag-usap kay Jesus. O, pati pala si Elias, kilala siya eh. Pero hindi lahat. Kaya nga, yung sinasabi namin, hindi siya kilala ng lahat ng propeta, hindi na siya Diyos kasi gi-exist siya nung panahon na yon. So, ang sabi ni Brother Wendell, ang titindigan niya, kung ano man ang official na turo namin, at hindi mo siya didiktahan kung ano ang gusto mo na tindigan niya, eh hindi naman batay sa aming turo, kundi batay sa mindset ninyo. Yan ang ibig sabihin ni Brother Wendell, sana maunawaan mo bro, wag mong ipilit bro. Okay ba? Magsasalita ba ako? Okay pa ba? O at saka Okay, ito lang tanong ko sa iyo bro. Yan karaw Simpleng tanong lang bro. Simpleng tanong lang bro. Yes bro. Di ba si Kristo ay sabi niya mayroon siyang Diyos at siya ay nananalangin at sumamba sa Diyos? Ang tanong ko sa iyo, simpleng tanong, ilang persona ang Diyos ni Kristo? Ay, ilang persona ang Diyos ni Kristo? Mali yung tanong ko. Wala kaming ganyan turo. Ang sa amin... Walang maling turo. Walang maling tanong bro. Walang maling tanong. Mali yung tanong. Pakinggan mo muna ako. Ang tanong mo kasi, ilang persona ang Diyos ni Kristo? Ang tanong mo hindi ba? Ilang persona ang Diyos ni Kristo? Yan ang tanong mo eh. So hindi ganyan lang aming turo. Hindi ganyan lang aming turo. Sa aming turo, may isang Diyos, may 3 persona ang isang Diyos. Kaya nga ang tawag lang Hebreo dyan, Elohim. Plural ang Elohim, hindi singular yun. Kasi ang singular ng Elohim is Eloha. Eloha. Ang plural, Elohim. Sa Hebreo, Elohim yun. Sinasabi nga ng aklat yun sa aklat ni Hasan Bagile na mali daw yung sinasabi ng mga Israelita na Elohim ang Diyos. Elohim yun, plural. Yan ang ibig sabihin ba? Si Brother Wendell, ang titindigan niya, yung official na turo namin na si Kristo ay tunay na Diyos at tunay na tao. Doon ka makipag-deal kasi yun ang turo. Yun ang dapat mong kontrahin kasi yun ang aming turo. Ang pinatitindig mo sa kanya, hindi yun ang turo namin. Pinapatindig mo si Brother Wendell sa isang aral na nakabatay naman sa mindset ninyong mga Muslim at hindi sa official na turo namin. Kumbaga, mahirap tindigan yung hindi namin turo. Kaya bro, gito na lang bro. Titindigan ni Brother Wendell, si Kristo ay tunay na Diyos sa tunay na tao, yun ang aming turo, hypostatic union. Ikaw naman, tindigan mo naman na si Muhammad ay tunay na propeta kasi official yung turo yan, di ba? Pag nagsyahada kayo, yan ang ano nyo, yan ang ginagamit niyo. So, yan ang ibig sabihin ni Brother Wendell. Official na turo nyo ang tindigan mo, official na turo naman namin ang titindigan niya. Yun bro, wag mong ipilit yung gusto mong mindset na hindi naman yun ang official na turo namin. O, Brother, Karim? Okay. May tanong pa ako sa iyo bro. Dahil hindi mo sinagot, alam mo kasi nahihirapan kang sumagot doon. Kasi ang Diyos mo ay isang Diyos. Sandali lang. Magtatanong ako. Huwag ka mapututsyada bro na nahihirapan akong sumagot. Huwag kang mapututsyada, sinasagot ko lang ng tama ang dapat na tamang sagot. So bakit hindi mo masagot kung ilan ang persona ng Diyos ni Kristo? Samantalang sa iyo, ang 3 persona ng Diyos mo. Kasi bro, hindi naman ang turo namin eh. Kasi ang Diyos ni Kristo, isa lang ang persona niya, si Ama, hindi anak at Holy Spirit. Kaya ka nahihirapan, aminin mo. Hindi bro, para sa inyo, ang anak ay hindi Diyos. Para sa inyo, hindi ang Holy para Spirit, sa akin, para si Kristo ang Diyos. tinatanong ko kung ilan ang persona ng Diyos ni Kristo, kung ilan. Sagutin mo lang ng diretso. Ilan ang persona ng Diyos ni Kristo, bro? 3 kasama siya. Mali ka bro, dahil si Kristo ay isa sa persona ng Diyos, isa siya. Ang tanong ko sa iyo, ilan? 1, 2 o 3? Magbigay ka ng bilang. Sinabi ko na nga bro si Kristo isa sa persona ng Diyos. Yung tanong mo mali. So ilan ang persona ng Diyos ni Kristo? 1, 2 o 3? Ulitin ko ang sagot ko. Ang Diyos namin may 3 persona, isa si Kristo sa mga persona ng Diyos.
So hindi Hindi ko pwede yung tinatanong ang Diyos mo, ang tinatanong ko ang Diyos ni persona Kristo. ng Diyos Kristo. Bro, Ang isalin tinatanong ko ang bro. Diyos ni Kristo. Ilan Kasi ang yung persona ng Diyos ni Kristo, bro, hindi ang kasi Diyos yung mo? tanong, bro, kasi yung tanong mo kasi bro, parang inilalayo mo si Kristo ba? Parang hindi mo siya sinasali ba? Wag Tinatanong mong ko ilayo. sa'yo, kasi si Kristo, bro, ikaw ay Kristiyano. Ang ibig sabihin ng Kristiyano, tagasunod, naniniwala, sumasampalataya kay Kristo. Dapat Yeah. sumunod ka kung anong itinuro ni Kristo. Yon ang susundin mo. Dahil Kristiyano ka, nag-angkin kang Kristiyano. So ngayon, ang tanong ko sa iyo, ilan ang persona ng Diyos ni Kristo? Isa, dalawa o tatlo? Bro, mali nga yung tanong eh kasi si Kristo isa sa mga persona ng Diyos eh. Brad Jando. Gusto mo bro, ako pang sumagot bro, ako pa pang tuturo sa iyo kung ilan ang persona ng Diyos ni Kristo. Excuse me muna. Brad Jando, gawin na natin na official ang ating kasunduan para sa paghahamon niya ng debate. Dahil siya ang naghamon ng debate, di pwede na siya rin ang gagawa ng paksa. Hinahamon niya tayo, kaya tayo ang maghayag ng paksa, siya ang tatanggap lang dito dahil siya ang naghamon. Ito, bro, Jendo, dapat, ito na lang, gusto kong malinaw sa lahat ng mga nagsusubaybay. Tatanggapin ba niya? Dahil naghamon siya, ito ang in-offer ko na paksa, tatanggapin ba niya ang paksa na patunayan na si Kristo ay tunay na Diyos at tunay na tao? Yes bro, yan naman talaga ang turo namin eh. Kaya, Okay. kontrahin mo pag turo namin, hindi yung sa mindset nyo. Ganito bro, dahil dyan sa Biblia ninyo, maging si Satanas ay Diyos. Psalms Yes bro, Diyos siya ng sanlibutan bro. Psalms chapter 82 verse 6, John 10:34, maraming Diyos. Kaya kasali na dyan si Kristo sa tinatawag ninyong Diyos. Mali. Tinatawag niyong Diyos eh. Mali At tinatawag ng tao. Kaya ang gusto kong paksa, either patunayan ni Wendell na Trinidad ang Diyos ng mga propeta or si Jesus Christ ang Diyos ng mga propeta. Pag hindi mo yan tatanggapin, okay, wala tayong pag-uusapan. At least nalalaman ko na ngayon na takot si Wendell diyan sa paksang iyan. Hindi natakot bro. Wag ka magpatutsada na natakot. Wag ka magpresenta. Ano pang tawag diyan pag Brajando, wag kang sadali muna Brajando ha. Kung di niya tanggapin dahil siya ang naghamon, di pwede siya ang gagawa ng paksa. Kung di niya tanggapin itong paksa na inihayag ko ngayon na ang ating Panginoon Kristo ay tunay na Diyos at tunay na tao, ibig sabihin, siya mismo ang takot na haharap sa paksang ito. At saka kahit na anong mangyari bro, hindi kami maninindigan sa isang aral na hindi naman namin tinuturo. Pasensya ka na talaga Karim, ano? Hindi kami maninindigan sa isang aral na hindi namin turo. Kaya wag kang patutsada na natakot. Kaya ka nga pinapadil or no deal sa topic ni Brother Wendell. Nagbigyan na siya ng topic. Patutunayan niya si Kristo ay tunay na Diyos at tunay na tao. Pinapadil sa iyo yun. So, one last na ito panghuli na to. Kasi ako ang naghamon. Panghuli na ito. Hindi mo yung aral ninyo, bro. Aral ninyo, ang Diyos ay isa, tatlo ang kanyang persona. Aral ninyo yan, di ba? Kaya ito ang hamon ko. Last na ito, hindi na ako maghamon muli. Pag hindi niya tinanggap, deal or no deal na ito. Patutunayan ni Wendell Talibong, ang Diyos ng mga propeta ay tatlong persona. Pag wala hindi niya tatanggapin, okay, at least mayroon na akong conclusion. Brother Jando. Yes, brother Tata. Pwede makisaw-saw, brother. Magandang gabi sa iyo, brother. Ang clarification lang, yung paksa na si Kristo ay tunay na Diyos at tunay na tao para sa inyo, tama yun o mali? Mali pa rin. Pero ayaw ko ng paksang iyan. Kasi ang paksang iyan, paulitin ko ulit ang sinabi ko. Maraming kahit Satanas tinawag na Diyos.
Si Moses tinawag na Elohim, tinawag na Diyos. Si Okay. Baal tinawag na Diyos, si Chemos tinawag na Diyos. Ang mga anghel tinawag Okay. na Diyos. Kaya Brother Jando, napakapaksa yan, napakahinang paksa yan. Brother Jando, Yes, bata. pwede magtanong na lang ko niya base sa Biblia dahil gamit siya ng Biblia. Ibig ba sabihin, brother, maniniwala kayo sa Biblia? Naniwala ako sa Biblia na hindi salita ng Diyos. Okay, pero ginamit mo ang Biblia, nagpapatunay. Oh, ginagamit ko patunay laban sa inyo. So, yun, sa ngayon ka, nagamit ka ng Biblia pero hindi ka maniniwala sa Biblia. Naniwala ako sa Biblia na ito ay hindi salita ng Diyos dahil hindi naman binanggit ng Diyos kahit Ang minsan, tanong kahit ko, isang talata hindi binanggit hindi. diyan ng Diyos. Magkinig ka sa tanong ko. Ginamit mo ang Biblia sa pagpapatunay. Ibig ba sabihin, ginamit mo ang Biblia pero patunayan mo pero hindi mo pinaluaan ang mabasa sa Biblia. Okay, naniniwala ako sa Biblia na hindi si Kristo ang Diyos ng mga propeta yan. Kaya Hindi yun ang tanong ko. ang Hindi proposal yun ko, ang ang tanong ko. proposal ko kay Sandali Wendell lang, Talibong. Kung Sige, sandali, sige. brother, hindi tayo magkaintindihan. Yan ang clarification ko na kayo ang magpapatunay using the Bible. Ngunit hindi kayo maniniwala sa Biblia. Paano yung patunayan mo kahit dahil kayo mismo hindi maniniwala sa Biblia? At saka magpapatunay ka using the Bible at saka personally hindi kayo maniniwala sa Biblia. Diba? Sasagutin na kita, Hindi ka sasagutin na maniniwala kita. sa Biblia. Bakit Oh, magamit sasagutin ka na ng kita. Biblia nga hindi kayo maniniwala sa Biblia? Okay, sasagutin kita. Pakinggan mo ang sagot. Naniwala ako sa Biblia Ayan. na si Kristo hindi siya ang Diyos ng mga propeta. Okay. Kasi yan ang sinasabi ng Biblia. Hindi ako sinasabi sa inyo, ang Biblia ay salita ng Diyos kasi kahit isang talata, hindi binanggit ng Diyos, letra po letra, na ang Bibliang ito ay salita ko o pinahayag ko. Okay. Walang ganyan. Walang kahit isang talata. So, yun ang problema. Dahil magnigar kayo using the Biblia, pero ang Biblia ang ginamit, magkagit kayo mismo hindi maniniwala, kaya hindi salita ng Diyos. Ang aking tanong ko lang, ang hindi sumasamba ni Kristo bilang Diyos, yun ba ang tunay na pananampalataya? Kayo mga Muslim, sumasamba ba kayo ni Kristo ni Diyos o hindi? Walang Muslim kahit isa sumamba kay Kristo. Okay. Kasi malinaw kahit sa Biblia, hindi si Kristo ang kaisa-isang Diyos na sinamba at pinangaral ng lahat ng mga propeta. Hindi si Kristo. Katunayan, inamin na ni Brad Jando kanina. Hindi kilala ng lahat ng mga propeta si Kristo. So paano kayo sasamba sa hindi kinikilala ng mga propeta? Oy, teka. Brother, wait lang, brother. Dinamay ako ni Karim eh. Sinabi ko kanina, hindi pa siya ipinapakilala nung panahong yun, but it doesn't mean na hindi siya existed. Sinabi ko kanina, existed siya, Kawikaan 8:20 hanggang 31. Sinabi ko yung kanina, existed siya. Okay, paksahin natin itong kalisan mo. Ikaw, makinig ka muna, no? Existed siya nung panahong yun, Kawikaan 8:22 hanggang 31. Bago likhain ng mundo, bago pa nilikha ang mga propeta, existed na siya noon. Pero hindi pa siya ipinapakilala. Kaya nga hindi siya kilala ng ibang propeta, but it doesn't mean na hindi siya existed. Kasi kilala siya ni Moises, kilala siya ni Abraham, kilala siya ni Isaias, kilala siya ni Elias. Yan sinabi ko kanina. Wag mong sabihin na inamin na ni Jando. Wag mong babaguhin yung sinabi ko. Alam ko yung sinasabi ko eh. Sinabi mo hindi siya ipinakilala. Ibig sabihin hindi siya kilala. Sinabi ko Pag hindi siya ipinakilala, bro. Simpleng logic, bro. Pag hindi siya ipinakilala, ibig sabihin hindi siya kilala. Mali. Paano siya kilala ng mga propeta kung hindi siya ipinakilala? Sinabi ko nga, hindi ba kilala siya ni Abraham? Saan binanggit ni Abraham? Saan binanggit ni Abraham ang pangalan ni Jesus Christ? Sige, isang talata. Sinabi ni Kristo mismo, hindi pa ako sinisilang. Alam na ni Abraham na darating ang araw na ito. John 8:58. Ganon. Yun. So, hindi pa siya ipinapanganak, alam na ni Abraham na darating yung araw na yon. Tapos, si Moises, yun, kilala siya ni Moises. Nag-usap pa nga sila sa Mateo 17:3 eh.
Di ba? Saan binanggit ni Moses ang pangalan niya sa aklat niya? What Ito na nga, pag-usap na sila. Balikan ko yung basa ha. Mateo 17:3 at nakita ng Bakit aklat ba ni Moses ang Mateo, bro? Aklat ba ni Moses ang Mateo? Wag mo nga babaluktutin yung aming turo eh. Hindi, aklat ba ni Moses ang Mateo? Bro, ako'y sumasagot ayon sa katuruan namin. Huwag mong babaluktutin yung aking sinasabi kasi yung sinasabi ko may batayan naman sa Biblia eh. Huwag mong babaluktutin. Sabi ganito, at nakita ng tatlong alagad sina Moises at Elias na nakipag-usap kay Jesus. Mag-uusap ba yan kung hindi makakilala? Kaya nga nag-uusap kasi magkakilala Tanungin mo si Moises sa kanyang limang aklat. Nag-uusap na nga Genesis, Exodus, Numbers, Deuteronomy. Tanungin mo si Moses kung saan binanggit ni Moses diyan sa kanyang aklat. Huwag kang maniwala diyan sa chismis ng New Testament. Ayan bro, nasa harap na mismo. Nababasa ng lahat ng mga viewers ng talatang pinapakita ko. Mayroong eyewitnesses. Ang mga eyewitnesses, ang mga apostol mismo, nakita nilang nag-uusap sina Moises at Elias. At kung marunong ka mag-isip bro, hindi mag-uusap ang dalawang tao na hindi magkakilala. Okay, ganito Bro Jundo. Okay, barito Jundo. Itong tanong. Kung kilala na pala ni Moises at ni Isaiah, ni Elijah, no? Kilala na pala ni Moises at ni Elijah si Jesus Christ. Ulitin ko sa iyo yung unang tanong ko. Isaiah 45 verse 5. Ang sabi ng Diyos, ako ang Panginoon at wala ng iba. Liban sa akin ay walang Diyos. Alin doon ang tama? Doon sa sinasabi mo, kilala na ng mga ni Moses at ni Elijah, no? Si Jesus, o hindi ipinakilala ng Diyos? Paano nila nakilala kung hindi pala pinakilala ng Diyos? Ito ang ang tanong mo, inulit mo, kaya ang sagot uulitin ko pa rin. Nung panahong nagsulat si Isaias ng Isaias 45, ang kanyang liham ay ibinibigay niya sa mga Israelitang nagbabasa. Ang mga Israelita hindi pa siya kilala. Kasi ang mga Israelita sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Kumbara, ikinokumpara ng Ama ang kanyang sarili sa mga kinikilalang Diyos ng mga Israelita kung saan tumutukoy sa mga Diyos-Diyosan. Kaya sabi niya, ako lang, para ang mga Israelita, huwag sumamba sa kinikilala nilang Diyos-Diyosan. O, basahin ko ha. Binasa mo kasi Isaias 45. Iaatras ko sa Isaias 44. O yan na, para maano mo ha. Kasi magbasa kayo ng Biblia, putol-putol eh. Iaatras ko sa Isaias 44, ano sinasabi rito? Para patunayan ko na he's not referring to Jesus Christ but to other, wait lang. Ito sinasabi rito. Isaias 44:17. Sabi ganito. Yan o. Afterwards, he bows down to worship the wooden idol. Protect me, he says. You are my God. How can anyone be stupid enough to trust something that can be burned to ashes? No one can save themselves like that. Don't they realize that the idols they hold in their hands are not really gods? Ikinokumpara ng Diyos Ama ang kanyang sarili sa mga Diyos-Diyosang ito. Kaya sinabi, walang ibang Diyos maliban sa akin. Hindi niya kinukumpara ang sarili niya sa kanyang anak, kundi sa mga Diyos-Diyosan. Binasa ko 44, sa'yo 45. Inatras ko lang konti para maunawahan mong 45:5, ano? So, it is not, hindi siya parang competition sa pagitan ni Kristo at ng Ama. Kundi ito'y competition sa pagitan ng Ama at ng mga Diyos-Diyosang sinasamba ng mga Israelita. Yan sinabi ko kanina. But it doesn't mean na hindi siya nag-exist. Basahin ko, nag-exist si Kristo, no? Bro Jando, pakinggan mo ha. Salita ng Diyos mo ito, respetuhin mo, paniwalaan mo. Isaiah 45 verse 5. Pakinggan mo mabuti ha. Ang sabi niya, ako ang Panginoon, capital letter P. Sabi mo kanina, Yahweh. Ako si Yahweh o ako ang Panginoon. Capital letter L-O-R-D.
at wala ng iba. Ibig sabihin, wala ng capital L-O-R-D, Lord, liban sa akin. Liban sa akin, walang ibang Diyos, capital G-O-D, God. Ang tanong ko sa iyo, ilan ang G-O-D, God, capital G-O-D, God, at L-O-R-D? Ilan? Marami ba? Kapatid, Kung wala, kung wala. Bro, kung wala. Bro, Elohim, plural. Wait lang. Huwag mo akong Elohim, bro, kasi dito sa Isaiah 44, Brother verse Jando, 8, sandali lang ako muna. at saka verse Sige, 8, bro, tata. Sige. Brother Jando, Yes, brother. argumentum contra factum mong balit. At Yeah. Clarification ko kanina, maniniwala ka sabi niya hindi. Yun, gamit naman siya ng Isaiah, hindi naman siya maniniwala. Pero ginagamit niya yung Diyos. muna kami ng oras ni Bro Jando para maayos sandali lang. Brad Jando. Patapusin mo ako ng Yeah. tanong, Brother Jando. Sa- Dalawang tanong na lang. Brata, ito lang, tatlong tanong ko lang batay sa kanyang pahayag. Dahil palagi naman siya nagtatanong. Batay lang sa kanyang pahayag, Brad Jando, tatlong tanong. Batay sa kanyang pahayag, naniniwala siya na ang Biblia ay hindi salita ng Diyos. Yun po ba totoo? Opo. Very Opo. good. Ang aking ibig sabihin ko diyan, ang ibig kong sabihin diyan, hindi binanggit ng Diyos ng lahat ng mga propeta ang Bible, B-I-B-L-E. Very good. Bigyan mo ako ng talata, Bro Wendell. Sunod na tanong. Kung saan Hindi, binanggit meron ng akong Diyos. sunod na tanong. Batay sa pahayag mo na hindi ka naniniwala ng Biblia ay salita ng Diyos. Ito ang sunod na tanong. Batay sa aklat ninyong mga Muslim, The Brief Illustrated Guide to Understanding Islam, page 38, si Muhammad ay hinulaan sa Biblia. Ang tanong, sang-ayon ka na si Muhammad ay hinulaan sa Biblia na hindi salita ng Diyos? Anong aklat yan? Ito, aklat Anong ninyo, aklat Brief Illustrated Guide to Understanding Islam. Sa page 33, binanggit dito na si Muhammad ay hinulaan sa Biblia. Kaya ang tanong ko, sabi mo, naniniwala ka na ang Biblia ay hindi salita ng Diyos, samantalang sa aklat ninyo, si Muhammad ay hinulaan sa Biblia, sang-ayon ka ba na ang propeta mo ay hinulaan sa pamamagitan ng hindi salita ng Diyos? Walang problema. Kaysa sang-ayunan ko, walang problema. Okay. It doesn't mean na kung kapag hinulaan sa Biblia ay ang Biblia ay salita ng Diyos. Kasi alam ng ang stand ng Quran, pakinggan mo Brother Wendell. Ang stand ng Quran ng Muslim, no? Ang Biblia ay hindi ito salita ng Diyos. In fact, kahit isang talata diyan, hindi binanggit ang salitang Biblia sa loob ng Biblia. Wag mo kung ano yung alam ko yung debate mo kay Ahmad Barcelon, no? Hindi Diyos ang nagbanggit na ito ang Biblia gaya ng Quran. No? Yasin wal Quranil Hakim. No? Maraming talata sa Quran binanggit ang Quran. Pero ang Biblia mo nakakalungkot kahit minsan hindi binanggit ng Diyos, ng Diyos. Na ang Bibliang ito ay aking kapahayagan. No? Kasi binago, ni-revise ang daming kaya nga meron kayong Revised Standard Version, meron kayong New International Version, meron kayong New King James Version, etc. etc. Kasi niretoke pa ulit-ulit. Kung salita yan ng Diyos, bakit ninyo pakialaman? Okay, Brother Jando. Diba ang Quran, marami rin naman translation ng Quran. Merong Muhammad Brother Ali, Jando. merong Mushinkan, merong King Pad, merong Al-Hilali, merong, di ba maraming translation din, Muhammad, yung isa, yung... Marami translation po yun. Hindi po yan ng Arabic Quran. Translation po, kapatid na dyan, no? Translation po yun. Okay, Brother Yes, Jando. Brother Tata?
Pwede tapusin ko lang kahit dalawang tanong na lang. Sige, brother. Sige po. Dahil siya magtanong gamit ang Biblia, mag-explain pa pero hindi siya naniniwala sa Biblia, di argumentum contra factum. Useless ang ating paliwanag sa kanya, hindi niya paniwalaan. Ang tinatanong ko, dahil si Kristo ay hindi dapat sambahin. Ayon sa Pilipos 2:10 na ang lahat ng bansa ay luluhod kay Jesus. Mali 'yon. Brother. Ako Ayon ba sa tinatanong Pilipos mo? 2:10, Okay. ang lahat ng naso, Basahin kahit natin, langit, Basahin lahat natin, ng bansa basahin ay natin. luluhod ni Jesus. Mali 'yon, brother. Hindi, basahin muna natin. Second Philippians ba yun? Filipo, 2:10? kayo basahin ba pakibasa, brother Okay. Jando, Basahin Pilipos ko, ha? 2. Yes, brother Jando. Okay. Okay. Ano yung brother? Okay. Pilipos 2:10, may nang si brother Jando magbasa dahil makita sa screen. Okay, Filipos 2:10. Okay. Ito sinasabi sa Filipos 2:10. Pwede ba ako magbasa, bro? Hindi, si brother Dati Jando ganito. para Kasi makita kung ang sa tinatanong screen. mo, bigyan mo ako ng karapatan basahin yung tinatanong mo sa akin. Sabi ganito. Okay lang ba? Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa. Yan. Okay. Tama yun, Sasagutin kita, bro, ha? Sasagutin kita, bro, ha? Basahin ko muna yung talata 9 bago ang 10, ano? Ang sabi dito, wherefore God also hath highly exalted him and given him a name. Ang tanong ko sa iyo, bro, Bro, sino sandali ang lang, bro. nagbigay? Sandali lang. Kasi sabi mo, Diyos si Kristo dito, di ba? Dito sa talata 9, binigyan siya ng pangalan. Ang tanong sa iyo, bro, ano ba ang Diyos? Yung pangalan niya, ibinigay ba sa kanya o sa kanya mismo ang pangalan niya? Hindi yun ang mabasa dyan, bro. Mali yung tanong Bro, mo dito sa talata 9, Sandali lang, sa ha? talata 9, sabi Wait niya, lang, bro. Babasahin ko muna, bro, ha? Basahin ko muna, ha, para maliwa ating simulan sa 5. Filipos 2:5. And think the same way that Christ Jesus taught. Christ was truly God, but he did not try to remain equal with God. Instead, he gave up everything and became a slave. When he became like one of us, he became like one of us kasi hindi talaga siya one of us eh. He became like lang one of us. Christ was humble. He obeyed God and even died on a cross. Then God gave Christ the highest place and honored his name above all others. Ang tanong mo dito, Tarem? tanong ko diyan, no, ang Diyos ba ninyo, ang Diyos ba ay binigyan siya ng pangalan ng iba o yung pangalan siya mismo ang tumawag sa kanyang pangalan? Akong sagot, brother siya. Jando. Brother Jando, ang tanong niya, mali sa nabasa. Malinaw na yung mabasa na Christ was truly God. Ayan o. Christ was truly God. Ang tanong niya, hindi ayon sa nabasa sa paksa, sa talata. Diba? Ang tanong ko, Philippians, yung nabasa, brother. bro, Ang tanong ko, bro, brother. Philippians chapter 2 verse 9. Sandali lang, ha? Ako ang nagtanong sa iyo. Yung nabasa ni Brother Jando, tama yun, mali? Tama nabasa niya dito. Pero yung binasa mo, lumaktaw ka kagad sa verse 10. Lumaktaw ka sa verse 10, umpisahan mo doon sa taas. At kapag itinaas mo ang isang talata, sa isang talata lang, wherefore sabi niya, God also hath highly exalted him. Itinaas siya. Tapos binigyan pa siya ng pangalan. Ganito ba ang Diyos na kinikilala ninyo? Itinaas siya. Sino ang nagtaas sa kanya? Ibig sabihin, nasa ilalim siya, tapos itinaas siya, at wala siyang pangalan at binigyan siya ng pangalan. Hindi ganito ang Diyos na kinikilala namin at kinikilala ng brother. Yan ang sinasabi ko. Huwag mong i-insist sa amin, bro, ang mindset ninyo sa Islam. Kasi ang mindset ninyo sa Islam, ang Diyos, isa lang persona. Brother Jando. Pwede panganak,
at hindi nanganganak. Yan ang sa inyo. Brother Jando. Yan Yes. ang tanong sa inyo, bro. Wag na Jando. Ilan ang mag-explain. kwestiyon ng Diyos ni Yung Kristo? sandali lang. Yung explanation niya, wala nang kwenta yon dahil sangayon na siya mabasa na Christ was truly God. Di yung explanation na wala nang kwenta yon. Tapos na nagsangayon na tama yung mabasa, siya ang nagsagot. Ayan Tinanong ko. na. Last na lang ang Karim. question. Last na lang ang question. Sa Mateo 4:7 hanggang 10, sabi ng Panginoong Hesus ni Satanas, sambahin mo ang Ginoong Panginoong Diyos. Si Satanas, nisamba ni Kristo, hindi. Okay. Mateo 4, Dito hanggang 10. 1 hanggang 10. Pakinggan niyo muna ako. Kasi kabisado ko itong talatang ito eh. Mateo 4 at Lucas 4. Anong ginagawa ni Hesus Kristo dyan? Dinala siya ng diablo. Okay? Dinala. So paano kaya yun nadala ng isang nilikha, pinakamasama sa lahat ng nilikha? Paano niya nadala ang creator ng universe? At inilagay pa doon sa taluktok ng templo, tapos inutusan magpatira pa at sumamba? Okay. Kikilaan ninyong Diyos ang ganyan? Ang tanong ko, brother. Ang tanong ko, Mga kapatid. pag sabi ni Jesus ni Satanas, sambahin mo ang Panginoon ngayong Diyos. Si Satanas, sumamba ba ni Jesus? Hindi. Hindi si Satanas ang sumamba kay Kristo. Lagi. Si Kristo si Kristo ang inutusan ng Satanas na magpatira pa at sumamba sa Brother kanya. Jando, pakibasa mo na yung pagsabi ni Kristo, sambahin mo ang Panginoong Diyos mo. Pakibasa. 4:7 sabi, ngunit sumagot si Jesus. Ito, ayaw nyo itong basahin eh. Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat din naman, huwag mong susubukin ang Panginoon mong Diyos. Tatong sabi ni Jesus, sambahin mo ang Panginoon ngayong Diyos. Sambahin. Yung sa talata 10 naman siguro, kahit sa 7 o sa 8. 8. Pagkatapos dinala siya ng dyablo sa isang napakataas na bundok at ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa daigdig at ang karangyaan ng mga ito. Sinabi ng dyablo sa kanya, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatira pa ka at sasamba sa akin. Kaya't sumagot si Jesus, lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sambahin at siya lamang ang dapat mong paglingkuran. Ang Pagkatapos, ayun. Sige, tapusin lang Iniwan brother na siya dyan. ng dyablo. Okay, ang tanong brother, ang dyablo, si Satanas, sumamba ba kay Jesus o hindi? Pakisagot. Wala. Nawala si Kwan. Teka muna. Karim, oh. Okay. Nakamute ako. Okay. Pakinggan ninyo yung aral dito mga bro ha. Dito sa Mateo 4 at saka Lucas 4, dinala siya ng diablo. Yes, Itong bro. diablo na Sandali lang. ito ang Satanas. Brother, diretso na lang sagot. Binasa na ni Brother Jando, hindi naman ako nagtanong, dinala ba si Jesus sa diablo? Ang aking tanong, dinala ba sa hindi? Ang aking tanong, sagutin mo, kaya mong sagutin. Sumamba ba si Satanas ni Jesus o hindi? Yan ang sagutin mo. Sumamba si Satanas dito, actually binastos nga ng Satanas dito si Kristo eh. So, sabi niya, ibibigay ko sa iyong lahat ng ito, ipinakita sa kanya ang buong kaharian ng sanlibutan ha, dinala siya sa bundok. Unat dinala siya inilagay. Isipin mo bro, kung ano ang nangyayari kung nandoon ka. Inilagay ang Diyos mo sa taluktok ng templo tapos inutusan magpakihulog. Pagkatapos, dinala sa mataas na bundok at ipinakita sa kanya ang buong kaharian ng sanlibutan. At pagkatapos sabi ng Satanas, ibibigay ito, sabi niya na ibigay na sa akin. At maaari kong ibigay sa kanino mang nais ko, sabi niya. Kapag magpatira pa ka sa akin at sumamba, sabi ng diablo, ibibigay ko sa iyo.
Ang tanong, Binastos siya, bro. Ganito ba ang Okay. Diyos mo? Babastusin ng ang isang... tanong, brother, ang sabi ni Satanas, sumamba ka sa akin, ibigay ko sa lahat sa iyo, kung sumamba ka sa akin, sumamba ba si Jesus ni Satanas? Hindi. Okay, hindi sumamba si Kristo. Hindi pala. Pero kung ikaw ang Diyos, kung ako ang Diyos doon, sampalin ko siya ng sampal, ng Okay. sampal na kabayo. Kasi Mabuti na lang hindi binastos siya, kayo bro. ang Sinampal Diyos. siya, bro. Ang tanong, Kung sa panahon na ganito si ba ang Kristo ay Diyos, nagsabi ni ganito ba ang Satanas, Diyos, brother? uutusan kang magpatira pa at sumamba? Okay. Brother, sinagot mo na nga, Napakababaw naman. sabi ni, sandali lang, sinagot mo na ang ating Panginoon Jesus hindi sumamba ni Satanas kahit pa binigyan siya ng mag-i-offer Satanas. Sinagot mo na hindi sumamba si Jesus ni Satanas. Diyan sa versikulo 10, talata 10, sabi ni Jesus, lumayas kay Satanas, sambahin ang Panginoong Diyos, ang iyong Panginoong Diyos mo. Ang tanong ko, sumamba ba si Satanas ni Jesus o hindi? Yun ang sagutin mo. Okay. Hindi sumamba si Satanas kay Jesus, bagkus Okay. si Jesus ang inutusan ng Satanas na sumamba sa kanya. Pero merong aral dito sa sinabi dito, no? Sabi niya, "Get thee hence, Satan," no? "For it is written, thou shalt worship the Lord thy God, and him only shalt thou serve." Ano daw Okay. ang Diyos, sabi ni Kristo? Him, hindi they, hindi they. Okay. Him. Brother, Isang sinagot mo ba personang kahit na- Diyos lamang daw ang dapat sambahin. Okay. Pero sa inyo ay tatlong personang sinasamba Okay. ninyo. Kaya mali Follow kayo. up, brother. Walang bisa na yung paliwanag mo dahil sinagot mo na nga si Satanas hindi sumamba ni Jesus bilang Diyos. Ang tanong ko, kayo mga Islam, sumamba ba kayo ni Jesus bilang Diyos o hindi? Hindi kami sumasamba sa nilikha. So, katulad mo ni Satanas. Hindi kami sumasamba sa nilikha. So, sa ngayon ka, yung Muslim, katulad ni Satanas na hindi sumamba ni Jesus. Actually ang mga sumasamba kay Jesus ay mas masahol pa kaysa Satanas. Okay. Kasi mahigit si Satanas ay hindi sumamba sa kanya. Okay. Bagkus si bro, Satanas pa ang nag-utos sa brother. kanya sa magpatira pa sumamba. Bro Karim, matanong ko lang bro Karim for clarification lang. Kabisado Yes. mo ba yung Quran, bro? Kabisado mo yung Quran? Hindi ko naman kabisado ang Quran, pero may nalalaman ako sa Quran. Kung nakakabasa ka Kasi ng Muslim ako. Quran without translation? Opo, nakakabasa po ako without translation. Anong gusto mong basahin ko? Saan nga sa Quran mababasa yung sinasabi na na itatapon sa impyerno ang mga Diyos-Diyusan at ang mga sumasamba sa kanila? Sumasamba sa Diyos-Diyusan at ang Diyos-Diyusan mismo na sinasamba itatapon sa impyerno. Saan nga sa Quran mababasa yun? Nakalimutan ko kasi kung saang sura yun eh. Hindi mo kung saan doon. Bro, ikaw yung Muslim, ikaw yung dapat supposedly mas kabisado mo yung Quran kasi ikaw yung Muslim. So, matanong ko bro, saan sa Quran yan? Sinakalimutan ko kasi asan sa Quran yun eh. Yung itatapon sa impyerno ang Diyos-Diyosan na sinasamba at ang mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. Saan nga sa Quran yun? Iano mo kung saan? Basahin ko lang. Hindi. Basahin ko lang sa'yo. Bro, kasi ikaw yung dapat mas kabisado yung Quran. Nabasa ko yun dati. Sumasagot lang ako sa'yo. Sabi mo, marunong ka ba bumasa ng Quran kahit walang translation? Sabi ko sa'yo, oo. Kaya kung gusto mong subukan yung karunungan sa pagbasa ng Quran, ilatag mo kung ano ang talata ang gusto mo, basahin ko sa'yo. Bro, ang tanong ko una is, kabisado mo ba yung buong Quran? Sabi mo, hindi mo gaano kabisado. So, dahil Quran yan, supposedly dapat mas alam mo yan. Kasi kung Biblia, context bakit napunta na tayo sa Quran? Hindi mo na ba kayang panindigan ng pagka-Diyos ni Kristo, bro? Kasi bro, kaya ko tinatanong yan, bro, wait lang. Kaya ko tinatanong yan kasi may nakalagay kasi doon, itatapon sa impyerno ang kinikilala na Diyos, hindi naman tunay na Diyos, pero kinikilala na Diyos, itatapon sa impyerno, pati yung sumasamba sa hindi tunay na Diyos. Mali ka yata, bro. Mali ka dyan. Ano sinasabi doon? Mali ka dyan. Si Kristo, kinikilala ninyong Diyos, pero hindi yun itatapon sa impyerno. Kasi hindi inutos ni Kristo, ninumang tao na sambahin siya bilang Diyos. Yun na nga, ang tanong ko, saan sa Quran nabasa yun? Kasi nakalimutan ko lang kung saang sura yun eh. Walang silbi kung hindi mo alam.
Ito bro, Kung ito wala bro. namang Palitan ko na lang. Palitan ko na lang. Saan naman sa Quran yung ano bro, yung sinasabi na si Maria ay isa sa tatlo? Kundi ako nagkakamali diyan sa Surah Ma'idah, Al-Ma'idah 116. Surah Al-Ma'idah, ano yun? Si Maria, isa sa mga tatlo. Ano yun? Surah? Bakit binabago mo na yung paksa, bro? Hindi. Kung mawala ka, Jando. wala Wala ka na namang paksang ano, nangyari. Bro, wala namang paksang nangyari. Kanina pa tayo pagtatapos Jando. na walang nangyari. Pero Junre, ikaw naman. Kaya pasensya ka na kapatid, marami kami dito. Oo. Nanahimik lang ako kasi nirespeto ko naman yung view mo na hindi ka naniniwala sa Biblia, no? At yun ang minimikos-mikos mo na yung mga talata. Pero ang nakakagulo sa akin, hindi ka naniniwala, pero yun nga sabi ni Britata, ba't ka nagtatanong sa amin galing sa Biblia at ikaw pa ang nagbibigay ng paliwanag? Bakit ganon? Okay, ganito. Sige, bigyan mo muna ako ng matibay na paliwanag mo. Bakit ikaw pa nagpapaliwanag sa amin sa Biblia, gayong hindi ka naman naniniwala? Sige, bigyan mo ko ng matibay na paliwanag mo. Yung nakakaano makapaniwala kami sa iyo, sige. Okay, makinig ka mabuti bro. Kanina tinanong ko si Brother Jando. Hindi, wag na yung tanong mo. Hindi, paliwanag ko lang yung tanong ko. Yung tanong ko lang, paliwanag ko kasi mali na agad yung sagot eh. Bigyan mo kami ng matibay mo na paliwanag ngayon kasi kanina ka pa nagsasabi hindi ka naniniwala sa Biblia, gayong ang ginagawa mo, pinapaliwanag mo sa amin ang Biblia. Bakit ganon? Instead, ikaw ang pumasok ka, ikaw nagtanong, kami dapat magpapaliwanag, pero ang ginagawa mo, inaano mo kami, tinatabunan mo kami, ikaw ang gustong lumitaw na marunong sa Bible. Gayong hindi mo naman pinaniniwalaan yung Bible. Bakit ganon? Yan ang sagutin mo bro. Sige, sagutin mo bro. Tayo tinuturuan bro. Kung marunong kang magtanong bro, dapat marunong kang makinig. Mali kasi ang sagot agad eh. Kaya inano na kita. Mali kasi ang sagot agad. Kasi bro, kung nagsabi ka kagaling na Christology, alam mo ba ang katuruan ng Katoliko about Christology? Pakinggan mo muna ako. Okay? Sige, pakinggan mo na kita. Kung magtanong ka, bigyan mo ako ng daan para sumagot. Kaya nga, sige, bigyan kita ng ano. Sige. Huwag ka na magsalita, bro. Hindi, sabi ko lang, sige, pagsagot na. Dito kausap eh. Pinapasok ninyo ako dito bilang visitor tapos hindi kayo maayos kausap. Okay. Kaya ako nagpaliwanag kasi unang-una tinanong ko si Brother Jando kung saan nakalagay kasi sabi niya sila, kanila. No? Tinutukoy niya na ginamit na ang pangramihang third personal pronoun, no, pantukoy sa Diyos. So, tinanong ko siya kung saan ang basehan niya na ang Diyos ay tinukoy na sila, nila, at kanila. Tapos sabi niya sa 1 John 5:7. Kaya gusto kong ipaliwanag sa kanya yon kasi yung nakalagay doon, kasi kabisado ko ang talatang yon. No? For there are three that bear witness in heaven, the Father, the Word, and the Spirit. And these three are one. Wala nang kadugtong, one lang, period. Sabi niya, yun, Diyos yun, yung one na yun. Three, one. Okay. So, yan bang sagot sa tanong ko? Makinig ka muna bro, makinig ka muna hindi bro. pa tapos? Ito ang paliwanag ko ngayon, sige. Itong one dito sa English, translated one, sa original Greek ay hen. Tatlong uri ang hen, iisa lang ang translation sa wikang English, one. Mia, one pa rin. Mia, he is, one pa rin. Hen, one pa rin sa English. Pero may pagkakaiba ito sa grammatical usage sa sentence. Kapag ang hen ang ginamit bro, hindi iyan tumutukoy sa persona, Diyos. Neuter yan, kagaya dito sa John 10:30, sa John 17:22. No? Tinukoy na one doon ang mga disipulo ni Jesus. Ako at ang Ama ay one. I and the Father are one. Hen ang ginamit dito. Pero dito sa Mark chapter 12 verse 29, ang ginamit dito ay he is kasi
one Lord. May kadugtong, one Lord. Kaya, masculine gender ang ginamit dito. Hindi mo pwedeng gamitin ang hen dito kasi one Lord yon. Hindi mo pwedeng gamitin ang Mia kasi feminine ang Mia. Kailangan he is. Okay na. Haba na bro. One lang yan, one hen yan. Hindi, Okay, hindi sige. yan. Sige. Kasi babalik ako sa tanong ko kasi hindi mo pa rin nasagot yung tanong ko. Nagpaka-scholar ka na tuloy ngayon. Sige, meron ka bang may papakitang scholar na yung paliwanag mo tulad sa sinabi ng scholar? Na yung mali yung pagkagamit dun sa hen sa 5-7 kasi hindi yun cardinal numerical 1. Meron ka na, may scholar ba na nagsabing ganyan? Gusto mong ilatag ko sa'yo? O sige, pakita mo para makita natin kasi ikaw lang napapaliwanag eh. Maganda yan. Sige, tanggapin mo, Brother Karim, na sinong Bible scholar sumusuporta sa paliwanag mo? Okay. Yung paliwanag mo lahat kanina, dapat gano'n ang pagkasabi ha, kasi ikaw ang nagpapaliwanag sa amin eh. Okay, pakinggan mo bro, pakinggan mo ha, pakinggan mo. Meron ka ba dyan bro yung interlinear Bible? Yung Greek at saka Meron akong strong dito. English. Sige, meron akong strong dito. May strong ako dito, susundan kita. Nasa okay. Nasa Very good, very good. Yan. Oh. Okay. Okay, tingnan mo diyan bro, yung 1 John 5:7. Anong 1 John 5:7? Sa ano na to? Sa translation na sa hen. 1 John 5:7. Tingnan mo muna kung anong nakalagay diyan. Bro, wag nyong kakalimutan yung The Father, the Word, and the Holy Ghost kasi sila yung tinutukoy na 3 that are 1 eh. Kaya nga, Bro Jando, ang inaano ko sa kanya, Bro Jando, yung paliwanag niya dapat ipakita na scholar mismo nagsabi, yung hindi lang siya lang. Scholar mismo. Pa na pinaliwanag niya kaganina, siya lang nagpapaliwanag doon na hindi pwede ang Mia, hindi pwede ang is, kinakailangan ang gamitin doon ay kasi yun ay neuter. Yung mga ganong paliwanag ipakita mo, wag mo kaming utusan na ipakita yung ikaw magpakita kasi sabi mo meron ka. Brother John Ray. Opo. May pakita mo na ako rito, no? Itong tungkol sa Isaiah 45. Ito nakalagay dito sa Hebrew niya is Elohim. So alamin natin kung ano yung Elohim. Ito ba ay plural o singular, no? Isa pa yan, kanina pa yan, Bro Jando, gusto ko sanang sumagot dyan, kaganina, tanong niya kung sinong Diyos dyan. Kaya gusto ko siyang tanongin kung alam ba niya talaga ang theology ng Katolik. Kasi kung makapagtanong to, parang alam na alam niya ang Katolik eh. Alam mo ba na mayroong Trinitarian Perichoresis, brother? Alam mo ba yung Trinitarian Perichoresis para turuan mo kami? Tanong ko lang muna sa'yo, sa Isaiah 45:5. Alam mo ba yung Trinitarian Perichoresis? O hindi? Yan lang. Oo o hindi? Karim. Okay, tapos ka na magsalita? Di yung natanong ko sa Isaiah 45:5. Alam mo ba, kasi lumalabas kasi bro, ikaw ang nagtuturo sa amin. Meron naman kaming sariling teolohiya. No, sa Isaiah. Okay lang ba magsasalita ako bro? Tanong ko muna, alam mo ba sa magsasalita ako kasi yes, after nitong tanong na to, alam mo ba na Saglit lang, alam mo ba ang about sa Trinitarian Perichoresis? Alam mo ba ito o hindi? Okay, hindi ko alam yon. O hindi mo pala alam. Hindi ka magturo, magtanong ka lang. Pakinggan mo muna. Yes. Ang alam ko, ang Old Testament, especially the 5 books of Moses, hindi aklat ng mga Kristiyano. Okay, tandaan mo yan. At saka, brother, hindi yan aklat ng mga Kristiyano, aklat yan ng mga Judaism. Okay? At ano ang paniniwala ng mga Judaism? Naniniwala ba sila sa 3 persons, 1 God? Hindi. Hindi mo na problema yung brother. Hindi mo na problema yon kasi hindi ka rin naman Hudyo. Kami ang katuparan yan. Kami ang katuparan yan. Bakit aklat ba ng mga Kristiyano ang Old Testament? Yes, we are also the bayan of God. Saan binanggit ang Christian, salitang Christian sa Old Testament? Ito may babasahin ako about sa hen. Kasi sabi mo kasi ang hen, hindi pwede ang hen sa sabi dito ni Strong. Sabi mo, hindi siya numeral 1. Sabi dito, hen, a primary meron ba numeral 1. Hindi numeral 1? Grabe ka naman, napakasinungaling mo naman. Sinabi ko bang hindi numeral 1? Di ba sabi mo? May record ba kayo nitong ninyo? Nitong ano live yung sabi ninyo? mo kanina na hindi pwede yung ano? Ano yung pagkasabi mo pala kanina? Ay, nabingi ka pala.
Hindi, ang gulo nyo kasi kaganina. Ang dami nyo lang nag-aanuhan na kayo kaganina. Wala akong sinabing hindi numerical 1, bro, ang hen. O so tama yung sinabi ni Bujando na this 3 are 1. Ang 1, bro, ang 1, bro, numerical na yon. 1 yon, 1. 1 na yon. Hindi so, ko sinabi. Anong ibig mong sabihin sa numerical 1? 1. Numerical 1, 1 or 3? Ang numerical 1, 1 or 3? Pakinggan mo. Ang sabi ko, sa 1 John 5:7, ang translated 1 doon, bro, these 3 are 1. Sa wikang Grego ang ginamit hen. Okay? Ganon ang sinabi ko. Oh, hen. Okay, hen. Okay. Sa pagkakaalam ko, tingnan mo diyan sa interlinear Bible mo. Hindi nga interlinear, bro. Yung may strong strong to, bro. Concordance. Oo nga, may strong na diyan, bro. May strong na ito. Dito, merong ang neuter dito, bro. His, hindi hen. His ang neuter, hindi hen. Gusto mong i-copy-paste ko sa'yo? Gusto mong i-SS ko sa'yo? Ang sabi dito, libro na to. Ang nakasabi dito, Hes. Hes, including the neuter. Pero ang hen, a primary numeral 1. Ano, bro? Na meron ka bang nakita dito, nakita dyan yung adjective ANS? Yung 1 dito? Ang adjective dito sa hub. Pakinggan mo. Adjective naman talaga siya. Kasi naglalarawan na siya eh. Ano ibig sabihin ng ANS? ANS, ano? Sige nga. Anong ibig sabihin ng adjective tapos das ANS? Anong ibig sabihin? Sige, tingnan natin sa hub dito. Marunong ka pa kisa sa auto nito, bro eh. Auto nito ng Biblia, bro. Hindi. Kaya nga tinatanong kita eh, kung meron bang scholar kasi nagbabase lang tayo sa scholar. Ano ba? Anong scholar nito? Hindi ko sinasabi ako ito. Ikaw kasi nagpaliwanag sa amin kaganda, kaya nga tinatanong kita, meron ka bang scholar na nagsabi ng tulad sa iyo ng ganyan? Kasi sabi dito kasi sinabi mo, kaganina kasi sinabi mo ang hen, neuter. Pero dito, ang hen, his, ang neuter. Ang hen, primary numeral 1. Bro, gusto mong i-SS ko sa'yo? Bro, ano ba yung i-private message ko sa'yo, ha? I-private message ko sa'yo at tawagin kitang sinungaling pag hindi totoo yung sa akin. At pag hindi totoo yung sa akin, sinungaling ako. Pakita mo na nga. Brother, kami nagtanong sa'yo kasi nagpapaliwanag ka. Kaya sabi ko nga, ipakita mo kung sinong scholar. Wag ka nang mag-ano pang para ka. Ang style mo, bro, alam mo, ang style mo, pananakot ba? Para matakot kami, ipakita mo lang kung meron ka. No need mo lang i-screenshot. Kasi nagtatanong lang ako kung sinong scholar nagsasabi tulad ng sinasabi mo. Yun lang. Okay, pakinggan mo ha. Ano ka ba? Wag ka naman akong dyan. Meron akong Biblia dito, bro. Bro, sino ang Bible scholar, bro? Kay hanapin ngayon, bro. Sino ang Bible scholar ang katugma sa paliwanag mo? Yun ang tanong ko kanina sa iyo eh. Kasi kung maka-explain ka sa amin kasi para ka na ring scholar, yun ang point ang nakalagay dito, bro, sa 1, these 3 are 1, adjective, das, ANS. Ano ibig sabihin ng ANS? Ibig sabihin ng ANS, accusative, Huwag ka na kasing magtanong, ipakita mo yung sinabi ng scholar. Huwag kang tanongin, wag mo akong tanongin kung ano yung ANS kasi nga, nagbe-base lang kami sa scholar din. Kaya nga, ikaw nagpapaliwanag sa amin kaganina, ang hamon ko sa'yo, lahat ng pinaliwanag mo, ipakita mo sa amin ngayon. Huwag mong kung tanongin ano yung ANS. Karim, ang hinahanap ni Brother John Ray, sinong Bible scholar ang may papakita mo na tutugma sa paliwanag mo? Yun ang hinahanap. Ang gulo naman ninyo, napakasimple ng tanong niya, bro. Hindi mo kailangan si Karim ang kausap ninyo. Alam mo, bro, kasi bro, kung kami kasi tatanungin mo, bro. Ng 10 beses ang tanong na yan, napakasimpleng tanong mo yan. Brother, kasi kung kami ang tatanungin mo. Sa sagot ko, ayaw mo kasing makinig sa sagot. Ikaw kasi, nilalabo mo yung talata. Kung kami kasi ang tatanungin mo, since Bible yan, alam namin ano ang context ng Bible. Sa Bible, ang 1 is not always 1 as 1. Sometimes 1 are 3 o 3 are 1. Tulad ng binasa ni Bujando, ang dalawang mag-asawa naging isa. Ganyan ang Bible. Wait lang muna, Brother John Ray. Yan ang point namin. Kung kami ang ipapaliwanag, sige lang Bujando, kung kami ang ipapaliwanag mo sa 1 John 5:7, automatic yan, 3 are 1. Okay. Hindi na, 3 are 3. Pwede bang magsalita ako? Karim, wait lang Karim, kasi kanina ka pa nagsasalita, hindi ka naman sumasagot sa tanong ni Brother John Ray. Kasi
ikaw sumasagot ka, si John Scholarly speaking ka eh. Paano ako sasagot kung hindi para siyang puwit ng manok, hindi na siya tumitigil sa pagsasalita. Hindi ka naman kasi tumatama sa sagot, bro. Sabi niya, sino daw ang scholar? Wait Hindi lang ka muna. tumatama sa sagot. Nagsasalita ka, wala ka ring tinatamaan sa sagot. Wait lang muna. Karim, ganito kasi yung Karim eh. Ikaw para ka nagtuturo, ano? Si Brother Junior naman parang pinapalitan mo siya lang tagapakinig. So, ikaw natuturo, siya tagapakinig. Siyempre si Brother Junior, before yan tatanggap na tama yung paliwanag mo, hahanapan kanya ng Bible scholar na tumutugma sa paliwanag mo. Kaya kanya hinihingan ng sinong Bible scholar ang tumutugma sa paliwanag mo. Ibigay mo muna yon bago ka magbigay ng napakataas na kasagutan. Ibigay mo muna kung sinong Bible scholar ang tumutugma sa paliwanag mo. Para naman si Brother John makita niya na sinasagot mo yung kanyang katanungan. At Sige, dapat Karim. sinabi rin ng scholar Bro Jando na hindi talaga Trinity ang 157. Oo. Kasi yun ang point niya eh. Pwede bang, okay na ba kayo? O gusto Ayun, niyo kayo lang magpalita? Baka hindi ka pa okay dyan. Hinihintay namin yung pagbigay mo ng Bible Alam mo scholar. bro, hindi maayos ang tao yung ganyan yan. Ganyan, paulit-ulit yung tanong, tapos sabi ng kinakausap mo, sasagot ako, pero para kang Sige, puwit ng sagutin manok, mo na. hindi ka tumibigil sa pagsasagot sa pagsasalita Bro, mo. kanina ka pa sumasagot bro. Wala kang tinatamaan sa sagot ko. Sige na. Hinayaan kitang magsalita ka ganina ng 1 minuto eh. Wala ka namang tinamaan na sagot eh. Itong author ng interlinear Bible na ito, English Sino yan, and bro? Greek, scholar Sino yan, ito, bro. O Sino yan? hindi pinangalanan dito. Tingnan ninyo lang diyan sa O sige, lang sinabi kayo ba niya dyan bro? Bro, ang scholar ba na sinasabi mo dyan sa binabasa mong interlinear, sinabi ba niya na ang 1 John 5:7 is not referring to the Trinity? Sinabi o hindi sinabi? Okay, Oh. sasagutin kita. Sige. Oh. Okay, sasagutin kita. Tingnan mo diyan sa Revised Standard Version. Alam mo ba ang kasaysayan ng Revised? Makinig ka, bro. Makinig ka. Hindi yan Makinig nagtanong. Yung binabasa mo ngayon, wag sa revise. Ano ba yan? Kaya nga gusto ko ng debate kasi itong mga Kristiyano pagka wait lang. umiinit ng tenga nila sa paksa. Ito kasi i-mute ko muna kasi hindi sumasagot eh. Yes, sabi niya Bro Jando, alam mo ba itong interlinear? Mayroon siyang binabasa na interlinear daw eh. Yun na nga. Meron siyang binabasa ko. Kaya sabi ko, sige, basahin mo dyan sa interlinear mo na binabasa mo ngayon na sinabi ng scholar na ang 1 John 5:7 is not referring to the Trinity. Kasi yun ang point niya eh. Yun na nga. So, Karim, i-refresh ko lang kasi lagpas tayo 10:15 na eh. Lagpas na tayo ng 15 minutes eh. Suppose hanggang 10 sana kami pero lumagpas na tayo. So please lang, para ma-settle na, wag na lang yung maraming daldala, no? Sagutin mo yung tanong ni Brother John Ray. Diyan ba sa ginagamit mong Greek interlinear, sinasabi ba dyan ng Bible scholar na author ng Greek interlinear na ang 1 John 5:7 is not referring to the Trinity? Pakisagot lang po muna yon Karim para ano na tayo. Kasi dito na natatapos eh kung puro dahilan. Sagutin mo na lang po muna yon. Kisagot. Okay. Ito ang sagot. Marahil hindi ninyo alam ang kasaysayan ng King James Version. Sinabi o hindi sinabi? Dalawa lang bros. Sagutin mo muna bro. Wag ka muna magdahilan bro. Sagutin muna. Sinasabi ba ng Bible scholar dyan sa Greek interlinear mo? Ng 1 John 5? Pakinggan ninyo ang sagot ko, mga... Hindi nga mali nga yung sagot mo eh. Paano ka pakikinggan? Mali ang sagot. Gusto mo lang magdiskurso ka eh. Sa author ng RSB, sa author ng RSB, wala yan, itinapon yung Trinity ninyo diyan. Sa 1 John 5:7. Ano daw ang sabi nila? 32 scholar kayo, mga gunggong lang kayo. Wala na ba dyan do? Wala na, nag-ano na. Personal na, tanggalin ko na to. Personal na eh. Remove ko na to, personal na eh. Hindi na maganda kausap. Hindi ka rin pala matibay eh. Akala ko ba ganun ka katibay, magaling ka lang magsalita. Pag hinabol ka sa mga reference mo, hindi ka rin pala nakakasagot ng tama. Kasi personal na, hindi na maganda kausap pag na-personal na. Rajendo, yes, Brother Wendell. tanggalin mo na yan. Lumabas na ang kanyang pagiging Muslim. Correct. Tinanggal ko na kasi
hindi maganda kausap. Nakikinig lang kasi ako kanina, Bro Jando. Pinatunayan talaga niya na siya ay Muslim. Oh, Bro Windel. Nakikinig lang kasi ako kaganina, parang kagaling niyang magsalita. Ang kagaling ba? Parang siya pa nagtuturo sa atin. Kaya, sabi ko na lang, sige, mamaya tatanungin ko to kung sinong scholar yung nagsasabi. So yung mga pinagsasabi niya, kita niyo, walang scholar nagsasabi ng ganyan. Ang sabi niya, hindi siya naniniwala sa Biblia, pero siya napapaliwanag. Anong uri yun? Di ba? Anong gusto niya? Makinig tayo sa kanya buong gabi? Tapos hindi niya pala pinaniniwalaan yung pinapahayag niya sa atin, tapos gusto niya maniwala tayo sa kanya? Hindi pwede yung ganun. Nagpapaliwanag sa 1 John 5:7. 1 John 5:7 daw, mali daw yung sinabi ni Bro Jondo. Kung mali, sinong scholar nagsabing mali? Yun na nga. At nagpapaliwanag siya, bro. Nagpapaliwanag siya sa Biblia. Kaya nga. Ang context kasi noon, sa langit may 3 witness. Yung Ama, persona yun eh. Yung Anak, saka yung Holy Spirit, mga persona. Pero these 3 are one, nagkakaisa. Itong 3 ay iisa, nagkakaisa. Siya nagpapaliwanag. Hinahanapan siya ng Bible scholar para suportahan ng kanyang paliwanag, ayaw magbigay. Kaya ngayon, medyo naiipit na yata, mukhang nililiko na lang nila sa issue na Kahit sabihin pa niya, Bro Jondo, na neuter yung one. Kahit sabihin pa natin neuter, anong ibig sabihin pag sinabing neuter? Hindi na Trinity? Oh, yan na nga. Binasa ko kanina yung Mateo 19:5, wala siya naman tinutol doon eh. Na yung asawa, 2 naman talaga pero iisang laman. Pero wala siya na ipaliwanag doon. At saka sa kanilang Quran, Brother John Ray, pag nagsalita yung kanilang kinikilala nilang Allah, we ang ginagamit. We. Kaya nga, alam ko naman yung nila. Alam ko naman yung, kasi nakikinig ako sa mga debate ng Muslim at Kristiyano, naniniwala rin naman sila na yung Diyos nila, Pati si Maria pa nga pati pa nga si Mother Mary sa kanila parang Diyos na rin. Okay, tsaka nakaready naman yung ko rito kasi gusto ko sana itanong sa kanya ito, kung totoo bang sinasabi dito na yung Elohim is plural intensive, plural talaga yung Elohim mo. Kasi yun Hilasan mo ko niya kanina, Bro John Dormino ba? Christology. Bora bang nakasabot sa Christology? Plural in number. Yun ang doon. Yun ang, tsaka yung kanilang libro mismo, basahin nyo kanila sinasabi sa kanilang libro. Ito sinasabi sa kanilang libro na Christian-Muslim dialogue ni Hassan Bagil. Sabi dito, it feels strange to hear the name Allah. Why don't you say God if you speak English? Sabi niya, yes, indeed, the name Allah seems to be strange to non-Muslims. But this name has been used by all prophets since Adam until Muhammad. It is a contraction of the 2 Arabic words Allah, Al-Ilah, or the God. By dropping the letter I, you will find the word Allah. According to its position in an Arabic sentence, it can have the form Allaha, which is close to the Hebrew name of the Creator, Eloha. But the Jews are using wrongly the plural form Elohim, which denotes more than one God. So, aware yung kanilang mga scholar nila na Elohim talagang hinagamit ng mga Hudyo. At ang Elohim, aware din siya na yun ay plural. Sabi nila, but the Jews are using wrongly the plural form Elohim kasi alam nila na yung Elohim plural. Sabi dito, Bro Jando, ni Junji S and E, kaya daw pala hindi sila naniniwala sa 3 plus 3 R1 kasi sabi niya dito, iba kasi sa Muslim ang mag-asawa hindi nag-iisa kundi paramihan ng asawa. Tama. Ayun, wala sa kanila kasi yun na sa atin kasi yung 2 naging isa. Sa kanila, yung isa naging 4. yun ang kanilang doon. So, yun ang kanilang, hindi tayo talaga magkakasundo dahil ang ginagawa ng mga Muslim, yung kanilang mindset, ipinapasok tayo sa kanilang mindset. Malas lang siya, punto por punto na kalaban niya. Gilasan dyan ko niya kaganina maminaw lagi. Hindi niya maipapasok tayong mga nasa punto por punto sa mindset nila.
Kaya mga Katoliko nanonood ngayon, pag nagkaroon kayo ng katalakayan na Muslim, unang-una nyo na dapat tandaan, huwag kayong pumasok sa mindset nila. Ang style nila kasi, sinusubo muna nila sa inyo ang kanilang mindset. At kapag napasubo na nila sa inyo ang kanilang mindset, sa kanila kayo tatanungin gamit ang kanilang mindset. At doon na kayo tila mahihirapan kasi napakagat na kayo sa mindset nila. Ang ibig sabihin doon, madali na lang nila kayong dedenggoyin kasi naipasok na nila kayo sa inyong mindset. Buti na lang, punto por punto ang inyong pinanood, ibig sabihin, hindi nila ito malalaglag sa kanilang mindset. At saka napakalinaw, Bro Jando, napakakalinaw ang hamon ni Bro Wendell sa kanya. Napakapayak. Ayaw tanggapin. Simple, payak, at wala nang, ang dami pa niyang kaluskos yung alam mo yung, kung sabaga malinaw na yung tubig, nilalabo. Kasi ang gusto niya kasi, Brother Junre, gamitin ni Brother Wendell ang mindset nila. Oh, yung argumento niya dapat patunayan ni Bro Wendell na mali yung argumento niya, parang ganun. Napakalinaw na yung ano ni Bro Wendell, patutunayan ko na si Kristo tunay na Diyos at tunay na tao. Ayaw niya kasi gusto niya patunayan mo na si Kristo Diyos ng mga propeta. Redundancy. Bro. Yes, Bro Wendell. Ito kasi kahit na matagal naman tayo sa debate at nagiging chairman sa Committee on Debate tayo sa national, kahit na sa Iglesia ni Cristo, meron silang mindset, no? Gusto nilang ipatanggap sa atin, patunayan na si Kristo ay Diyos at maliban sa Kanya, wala ng iba. Yon ang gusto nilang mindset. Mag-ingat yan. Oo. Patunayan na si Kristo ay Diyos at maliban sa Kanya, wala ng iba. Yon ang gusto nila. Pero kung di tayo susunod sa kanilang mindset, yon, baguhin nila. Sige, patunayan mo na si Kristo ay Diyos, maliban sa Kanya, meron pang iba. Yon naman ang gusto nila. Walang pagkakaiba yan sa pumasok ngayon. Kaya nga, ino-offer natin. Ito ang opisyal natin. Patunayan na si Kristo'y tunay na Diyos at tunay na tao. Bakit di niya tanggapin? At patunayan na si Muhammad ay tunay na propeta ng Diyos. Dahil sa katotohanan, Muhammad is the prophet without prophecy. At saka yung lagi yung sinasabi na iniwa raw ni Muhammad yung buwan, hinanapan ko dati si Alimuddin Bantilan, bigyan mo ko ng NASA record ng NASA na once upon a time nahati yung buwan sa gitna. At hindi lang yan, Brad Jando. Si Muhammad daw, ang milagro ni Muhammad, nakakross siya sa desert. Sakay siya sa donkey. At the only witness is the donkey. Ayun, isa rin 'yun. Actually doon sa sa banggaan ni Muhammad Rodriguez yata 'yun at saka ni John Rico, kung saan is inanapan siya maliban sa Quran, meron ka bang batayan na si Jesus ay hindi nga pinako sa cross? Kasi kaya tindigan ni John Rico na without using the Bible, even history, that Jesus was crucified, no? Pero yung kanyang kaltunggali, si Muhammad Rodriguez, ayaw talaga. Quran lang talaga ang kanilang ginagamit. So talagang hindi magkakasunod, hindi talaga tatanggapin ng Christian yung kanilang Quran. At natuklasan ko rin na hindi niya kabisado yung kanilang Quran kasi hindi niya maano kung saan yung sura na hinahanap ko. Okay, pero ganun pa man, at least naging malinaw sa lahat na ang talakayan ngayon ay walang nangyari na preliminary discussion. Akala ko kasi papasok siya magtatanong lang. Nakikipagdebate na pala. Sumagot ka lang, dinibate ka na agad. Ayun na nga. Mahirap dun. Kasi, papapasukin niya ako sa mindset niya, hindi naman niya ako kayang ipasok sa mindset niya. Ang laki-laki ko, tapos ipapasok niya ako sa nila. Ilalagay niya ako sa palad niya, hindi pwede mangyari yung ganun. So, yun po, at least, kaya nga tayo hindi tumatanggap, di ba? Diniklara na
na huwag makipagdebate sa kanila dahil namimersonal kapag yun na nga na Naipit na. Pag naipit na, tawagin ka ng mga ano. Kung naalala ninyo yung ating bisita si Christian Prince, kung ano yung pinakita nilang ugali, hindi na maganda. No, mukha yata hindi nila kaya si Christian Prince kaya nagpakita ng ganung ugali. Hindi na maganda. So dito, dahil alas 10:27 na, pasalamat na lang tayo. Ating unahin si Brother Junre. Ikaw muna, Brother Sige, Bojando. Oo. Divine. Lagi. So, Brother Junre, go ahead. Okay, yan no. Okay no, so yan mga kapuntos at mga kaabag no, kahit na hindi naging maganda yung pagpasok ng kapatid natin no na tinanggap naman ng maayos para pag-usapan sana kung ano yung gusto niyang italakay. Ang gusto lang naman niya pala yung argumento niya ang dapat nating gibain. Ay hindi naman po pwede yung ganun. No, dapat nasa nasa neutral. No? Kung ano yung mapag-usapan, doon dapat hindi yung ipipilit niya yung sa kanya, tapos ipapalabas pa niya na mali yung aral natin, no? Mali yung Biblia, pero siya napapaliwanag sa Biblia. Anong tawag diyan? Hipokrito. Kahipokrituhan yan. No? Ipapaliwanag mo ang isang bagay na hindi mo naman pinapaniniwalaan. Anong tawag diyan? Di ba? Kahipokrituhan, kaya nga tinanong na lang natin siya kung may scholar bang nagsasabi katulad ng sinasabi mo para maniwala na lang kami sa iyo? Wala rin. No? So, pero gayon pa man, siyempre, nagpapasalamat pa rin tayo sa Diyos, no, na minsan talaga dumarating yung bagyo. Pero, ayan, ang Diyos palagi nandyan para yung pahupain yung tensyon at anumang namumuong hindi pagkakaunawaan. No? At natapos pa rin natin na hindi pa rin niya nasira ang ating aral. Kahit na ano nang ginawa niya para ipakita dito na mali daw yung Biblia, ang resulta, lumabas, sila ang kahipokrituhan ang nagpapakita. No? Ng kahipokrituhan. Kasi nga, sabi ko na, hindi nila paniniwalaan pero pinapaliwanag nila. Kahipokrituhan po yun, no? Pero gayon pa man, no, aside sa pagpapasalamat natin sa Diyos, maraming salamat din sa inyo lahat, mga kapuntos at mga kaabag na hanggang ngayon, kahit na naiinis rin kayo, alam namin, because we are one, no? Kung ano yung nararamdaman ng isa, yun ang nararamdaman ng lahat because we are all Catholics. Sabi nga sa 12:36, no? Kung nasaktan ng isa, buong katawan nasasaktan. Kaya ako nasaktan talaga ako kasi parang in-underestimate niya yung punto por punto nung una niyang mga banat kaganina, hindi lang ako nagsalita, no? With due respect sa aking mga kasama kasi sila yung una nakipag-usap. Pero nasaktan talaga ako sa mga pinagsasabi niya. Kala mo sinong magaling, no? Pero kayo din dyan, kahit na nasaktan kayo, patuloy pa rin kayong nanood, no? Hindi nyo kami binitawan. Kaya maraming salamat, no? At salamat din sa mga panalangin. Merry Christmas to all and advance Happy New Year. Okay, Brother John Ray, ako naman, di naman ako nasaktan. Nakita ko lang isang taong nagmamarunong. Kaya nga ako nasaktan po dyan kasi tinuturuan tayo nagmamarunong lang naman siya. Nagmamarunong, nakita tuloy, no? Mas kinakabisado pa nila yung Biblia kasi sa Quran, no? Hindi naman pwede yung ganun, ano? At saka tanggapin na lang po natin na talagang magkaiba ang paninindigan ng Kristyanismo at ng Islam. Iba ang pananaw ng Islam, iba ang pananaw ng Kristiyano. Kaya ayaw rin naman ng Muslim na tayo gumamit ng kanilang Quran kasi nalala ko dati Muslim pa si Dave Diaz noon nang gamitin ko yung Quran. Ang gusto niya, basahin ko yung Arabic. Hindi naman pwede yun. Bakit? Ikaw nagbasa ng Biblia, hindi ka naman mabasa ng Hebrew at saka ng Grego eh. Ginagamit mo naman English, Bisaya, Tagalog, no? So, wala talagang basta sila talaga makapasok, di talaga maganda naging resulta. Naiintindihan ninyo kung bakit hindi na kami dapat tumanggap pero pinagbigyan siya ngayon, tinanggap namin siya ng tama sa paraang tama, pero ganun pa man nag-angas pa rin siya,
Pero at the end of the journey, walang natindigan. Okay, Brother Tata naman. Brother Tata, ikaw naman ang pasalamat, bro. Yes, of course. Maraming salamat of course, sa ating may kapal, sa Panginoong Diyos, yang sa kaniyang lahat. Wala tayong magawa nga siya. And then, salamat sa nakapasok na hindi ako nasaktan, na masaya po ako sa katurangan. Dahil kahit pa anong sabihin sa Biblia, inaamin na niyang hindi siya maniniwala sa Biblia, wala, kahit pang ano pang explanation niya dyan. Aha, hindi na dapat paniliwan dahil siya na ang nag-confirm na hindi siya maniniwala sa Biblia. Pero magtanong, Hello. gamit ang Biblia. Ay, So, ang advice ko na lang sa mga balik Islam, nagtaka po kasi kanyo, bakit kayo naging balik Islam, hindi kayo magbasa ng Quran? Ang palagi niyong binasa ang Biblia. Di ba? Mayroon pa Surah 45:28 na ang lahat ng yung nabasa natin sa Filipos 2, yes, yun ang mabasa sa Quran nila. Surah 45:28. Hindi niya alam na mabasa pa rin yun sa Quran nila. Yung Filipos 2:10. So, ang advice ko sa inyo, as entrada pa lang, sabi ko, hindi ito marunong mag-debate. Ang isas natin na batayan na ang isang tao marunong mag-debate, pag gawa lang ng paksa, marunong siya magawa ng paksa. Yung paksa niya, a violation sa argumentation and debate. Affirmative, pero ang paksa niya negative. So, marunong siya ng debate. Sa paksa lang, alam na natin na hindi siya marunong sa debate. Pero yun, ang mga kapatid natin Islam, masaya po kami nakapasok po kayo. So, kahit pa anong explanation niya, siya na nagsabi na hindi siya maniniwala sa Biblia. Pero maraming salamat sa Pilipos, binasa Brother Jando, tama ba yung Christ was truly God? Sabi niya, tama. Siya nagsagot na tama. Di ba? Hindi naman yun, siya na nagsagot. So, wala nang explanation. Nagsagot na siyang tama. Explain pa kayo din palusot. Wala nang palusot. So, yun lang ang aking advice sa lahat ng Islam. Dapat kayo balik Islam mo, ang basahin ninyo yung Quran ninyo para hindi kayo madinggoy sa sarili ninyong Quran. Di ba? Useless lang gamit kayo ng Biblia niya. Kayo mismo, hindi manilo sa Biblia. So, walang kwenta yun. So, yun lang. Maraming salamat sa lahat. And then, sorry po sa baka mayroong nakabyo sa ating live sa pagsisiwalat ng katotohanan, tataro sa pagsiwalat sa katotohanan, hindi natin na bigyan pansin na ma-acknowledge sila, ma-response. So sa lahat na lang, maraming salamat sa wang sawa na pagsubaybay sa ating live sa Tata Rosal pagsiluhat sa katotohanan, lalo na sa lahat ng mga channels namin sa punto por punto. At ipagdasal namin punto por punto na patuloy at masaya po tayo na may papasok na mga dili ingon nato, dili katoliko ba. So yung mga ibang sulputan. So ginating tandaan, ang pikon ay laging talo. Ang sinong napikon ngayon? Sinong namimersonal? Yun lang. Maraming salamat. Merry Christmas at advance Happy New Year. God bless us all. Good night po sa lahat. Yan, namersonal na lang siya kasi yung kanyang plano hindi umubra. Kaya yun. Punto por punto to, lolokohin nyo. Naku, mabibigo kayo rito. Okay, ito namang ibigay kay Brother Wendell Talibong sa kanyang pasasalamat. Brother Wendell. Okay, maraming salamat sa lahat na sumusubaybay. Kung matandaan ninyo, yung sabi niya, walang mabasang Biblia sa loob ng Biblia. Pero, sabi niya, alam ko naman na sa debate ninyo ni Barcelon. Ibig sabihin, alam niya na si Barcelon nabutata mismo sa naturang argumento na walang mabasa sa Biblia sa loob ng Biblia. Maraming salamat. Yun ang reason kaya si Barcelon ayaw na makipag-shake hands. At saka, Brother Wendell, yung SDA pala nangungumusta, kailan mo daw pabibigyan si Richard Thompson? Okay, Brad Jando, ipaabot mo sa kanila kahit nga yung pumasok sa atin, ito ang offer ko. Dahil sila ay nasa Luzon, ako nasa Mindanao. Gawin nating harapan na debate at neutral ground
ay ang Visayas diyan sa Tagbilaran. Sige. So, ayun, Bro Jando, paabot niyo sa kanila kahit sa mga Muslim, no? Sila nasa Luzon, ako nasa Mindanao, gawin nating harapan, neutral ground ay ang Tagbilaran. Tagbilaran. Sige, gawin natin neutral ground Tagbilaran. Sige, papaabot ko ito kay Richard Thompson itong sinabi mong ito para magkaroon ng neutral ground. Tama. Okay, so dito naman tayo ngayon sa kay Brother Angel Santos ng Japan. Ikaw naman, bro. Yes, salamat sa Diyos at yan, no? Na bandang huli, yun na bumigay ang pagka-Muslim. Medyo mahinahon pa siya kanina. Kala ko ba? Kakaibang Muslim to no? Mahinahon to Professional mabait Maya, eto na. Puro at home na. Bandang huli. Actually, may nag-comment. Binasa ko lang yung kanina sa comment section. Sabi niya, ba't yung pinapasok pa yung Muslim ng Muslim, di ba bawal? Tapos maya sabi niya, mamaya, tapos sabi niya nung nag-comment, mamaya yan, magsasalita yan ng bad words. Ayan. Ayun, salita nga ng bad words. Mamaya yan, tingnan nyo, yung salita yan masama na, pero mabait. Tama talaga, no? Mga kapatid, doon pala makikita natin, no? Makikita mo yung pagkatao niya, lalo na kung nasa tamang iglesia siya o tamang relihiyon. Yung pagkatao lang, yun ang sinasabi ni Pope Francis lagi sa atin, no? Dapat show your faith through your works, no? Kung ano man yung works mo and your deeds and your words. So doon pa lang sa mga salita, mga pandaraya, makikita mo na ang totoong no? So nakakalungkot lang ako naman, hindi kundi hindi nainis, kundi natatawa. Natatawa dahil ang nakakatawa doon is magtatanong siya tungkol sa Biblia at kokontra siya, gagamit din siya ng Biblia. Ay, kasi ganito sa Biblia, pero pag tinanong mo, naniniwala ka sa Biblia, sasabihin naman hindi. Pero lahat ng mga hipokrituhan nga Bro Angel lahat na explanation niya galing sa Biblia din. Oo. Pero hindi siya naniniwala sa Biblia. Bakit at alam pa niya, Bro Angel. Alam pa niya ang talata. At bakit mo gagamitin? Sabi ko nga, wala nang debate kasi bakit mo gagamitin ang Biblia sa argumento mo kung ikaw mismo hindi ka naniniwala sa libro ng Biblia? Diba? So ano pa ang debate? Lahat ng nakasulat pala hindi naman totoo bakit mo gagamitin ngayon yan sa amin? Diba? So dapat ang gawin niya, Bro Angel, pag nagpapahayag siya about sa Bible, dapat always negative. Always negative. Pinapatunayan pa niya At saka, sabi niya, yung prophecy, patunayan daw si Jesus ay Diyos ng mga prophets at sabay punta siya sa Old Testament. Hindi niya iniisip, nababasa niya New Testament. May New Testament tayo. So, ang sasabihin niya, yung mindset niya na ang mga propeta ba noon ganito ganon, may sinabi silang Diyos ni si Jesus, yun ang gagawin niya, pero hindi niya gagamitin ng New Testament, pero minsan naman gagamitin niya New Testament. Yan, diyan natin makikita mga kapatid, no? So ako na awa at the same time, sana pagdasal natin mga kapatid natin na sana maliwanagan din sila, no, at makabalik sa talagang tunay na iglesia na tinayo ng ating Panginoong Jesucristo. Isa pa, si Jesus natin, tandaan po natin, si Jesus po natin walang asawa, no? Pero si Prophet Muhammad ang daming asawa. Tapos may bata pa, 6 years old, ang umpisa yata ang asawa niya. No? So ang Biblia nagtuturo ng love your enemy, no? So sa alam naman natin, mayroon silang sura sa Muslim, ang Muslim turo nila kill your enemy, kill Allah's enemy, no? Tapos magtuturo sila na isa lang asawa sa atin, pero sa kanila tingnan mo, no, pwedeng maraming asawa, pero bawal kumain ng karne pero hindi bawal pumatay. Diyos ko, wag naman sana, no? Although may moderate naman, hindi naman lahat. Yung mga rebel, dalawang klase daw yan, moderate Muslim, rebel Muslim, pero ginagamit nila pareho lang din, no? Yung mga Quran, yung mga nila. So please, let's pray for them
And sana ma-share nyo po ito at paalala po sa atin ang ating ebanghelyo ngayon, no? Na ang sa ebanghelyo na yun nga, no, manatili hanggang wakas, yun siya lang ang maliligtas. Sila po, naway marami tayong natutunan ngayong gabing ito. To God be the glory. Salamat po. Back to you, Bro Jando, and Merry Christmas to all. Okay, thank you sa iyo, Brother Angel ng Japan. And then siguro last na talaga siguro 'yun kasi tinry natin pagbigyan ngayon ng ang Muslim na katalakayan, pero talagang hindi mapigilan na wag mamersonal, Kaya siguro last na talaga yun, hindi na ako tatanggap rito. Kasi pinagbigyan ko lang naman yun, baka sakali. Ako naman nagbaka sakali. Ako naman nagbaka sakali na baka iba to sa mga una nating nakaharap. Yun naman Hindi, okay lang man, Bro Jando, basta yung tanong lang, wag yung magtanong siya tapos alam mo yung magtatanong tapos ribatin ka. Debatin na yun. At saka hindi niya tayo pwedeng turuan ng Biblia kasi sila mismo hindi naniniwala sa Biblia. Tama nga naman. Name mo that could non habit, you cannot give if you what you don't have. Paano ka magtuturo sa amin ikaw mismo hindi nakakaunawa? Ultimo nga sinasabi sa Biblia na pag nagkasala sa iyo, yung pag sinampal ka sa kanan, pasampal mo yung kaliwa. Hindi nga nila maintindihan yun, tapos tuturuan pa tayo. Okay, Bro Jando, wala na, hindi naman siya nakascore eh. Hindi naman nila naintindihan yun, tapos tuturuan pa Hindi tayo. talaga siya naka-score, bro, kasi wala talaga sa out of nowhere din yung mga paliwanag niya. Okay, wala Saka na. ang dapat niyang gawin, magtanong lang siya at hayaan tayong sumagot. Para pag tayo nagtanong sa Surah 4, ayat 157, natanong ko lang sa kanila ano nangyari na sinabi ng mga Hudyo, pinatay namin ng Misaya. Di naman nila tanggap na Misaya si Jesus. Yun lang. Diba nung nakaraan, Bro Jando, may pumasok na Muslim, nagtanong lang about sa birthday ni Jesus. Di naman siya nagano, di ba? Pasalamat pa nga eh. Hindi naman siya inintay lang natin, Brother Jando, kung hindi siya sumang-ayon sa Filipos 2:10, yung Christ was truly God, di ba? And then hanggang 10 na ang lahat ng bansa at mga langit ay luluhod sa kanya ni Jesus. Nagsangayon na siya kaya hindi siya sangayon, dagan tayo sa Quran nila. Yun pa rin ang mabasa sa Surah 45:28. Sabi niya, Bro Tata, naniniwala ako, pero tanungin mo, naniniwala ka sa Biblia? Hindi. Ayun na. Useless na magtanong siya. Kontra. Hindi maniniwala. Diba? To make His message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity.